Ang bida ng kwentong ito ay si Dechay, isang karaniwang empleyado sa opisina. Kahit 38 taong gulang na siya, hilig pa rin ng lalaking ito ang malubog sa mundo ng mga laro. Naniniwala si Dechay na sa paglalaro, kahit isang matandang lalaki ay pwedeng maging batang karakter at gumawa ng mga bagay na imposibleng gawin sa totoong buhay. Ngayong araw, naglalaro siya ng bagong labas na laro, kaya kailangan muna niyang gumawa ng account. Matapos mag-isip, napagdesisyonan niyang gamitin ang palayaw na Earth, dahil ang ibig sabihin ng Dechay sa wikang Hapon ay Earth, at gumawa siya ng karakter na may aura ng isang suportang karakter, bagay na akma sa kanya. Dahil sa kanyang maraming taong karanasan sa paglalaro, pinili ni Dechay ang mga normal na kakayahan dahil ang ibang kakayahan, kahit malalakas, ay may maraming kahinaan. Matapos ang pag-setup, nag-log in siya sa laro sa unang pagkakataon. Ang laro ay tinatawag na One More Free Life Online. Dahil walang pangunahing linya ng misyon, maaaring manghuli ng mga halimaw ang mga manlalaro mula umpisa hanggang dulo, o kaya naman ay pwedeng magpakasipag o mag-enjoy lang sa mga usapan at sa isang malayang, payapang pamumuhay. Pagdating pa lang niya, sinalubong agad si Earth ng isang mangangalakal. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang siya lang ang gumagamit ng pana. Sa sandaling iyon, may isang manlalarong nakagintong baluti mula ulo hanggang paa ang bumangga sa kanya, tinawag siyang walang kwentang probinsyanong mamamana at sinipa siya. Totoo, sa mundong ito, ang mga gumagamit ng pana ay itinuturing na walang silbi, pero hindi ito ininda ni Earth at dumiretso siya sa lugar ng pagsasanay. Sa una, noong una pa lang niyang hawakan ang pana, hindi niya matamaan ang target kahit minsan. Pero agad niyang napansin ang problema at nagsimula siyang magsanay ng todo. Pagkatapos ng 100 palaso, sa wakas ay natamaan ni Earth ang target. At sa oras na yon, umabot na siya sa antas 5. Bukod sa pag-aaral ng pamamana, nagsasanay din si Earth sa mahika ng hangin at sa isang kakayahan sa malapitan na labanan na tinatawag na flying kick. Pagkatapos niyang matutunan ang mga kakayahang ito, binalak ni Earth na pumunta sa lugar ng mga halimaw para subukan ang mga ito. Pero masyadong maraming tao roon kaya pumunta siya sa mga kapatagan para mamitas ng mga halamang gamot sa halip. Ang mga bagong pinitas na halamang gamot ay nasa nakatagong estado at kailangang tukuyin muna na napakahirap gawin. Paulit-ulit na nabibigo si Earth at nawawalan ng mga halamang gamot dahil hindi pa sapat ang kanyang antas. Habang tinutukoy ni Earth ang mga halamang gamot, nadiskubre niyang iba-iba ang epekto ng bawat isa. May ilan pang ang pwedeng ikamatay ng manlalaro kapag kinain, kaya napailing na lang siya sa mga gumawa ng laro. Matapos mangolekta ng mga sangkap at bumili ng mga kailangang kagamitan para sa paggawa ng mga potion, gamit ang mga halamang gamot na meron siya, matagumpay na nakagawa si Earth ng mga simpleng potion ng paggaling at mga panlunas sa mahihinang lason. Kahit mura lang bilhin ang mga potion na ito mula sa mga NPC, gusto pa rin gawin mismo ni Earth ang mga ito para mapaunlad ang kanyang kakayahan. Bukod pa rito, kapag nabuksan na ang isang formula, pwedeng gumawa ng maramihan ng mga potion na nakakatipid ng oras. Kalaunan, nang hindi na masyadong matao sa lugar ng mga halimaw, nagpa siya si Earth na manghuli ng mga halimaw. Ang unang halimaw na nakita ni Earth ay isang puting kunehong may sungay sa ulo. Pagkakita niya rito, agad niyang binunot ang kanyang pana pero hindi niya ito natamaan. Kahit natamaan pa niya, hindi rin daw mararamdaman ng kuneho at agad itong sumugod sa kanya. Mabilis na ginamit ni Earth ang kanyang flying kick para paliparin ang kuneho sa ere, tapos sinundan pa niya ng isa pang sipa na siyang pumatay dito. Ang mga nakuha niyang gamit ay isang piraso ng karne ng kuneho at balat ng kuneho. Nang masaksihan ng dalawang manlalaro ang ginawa ni Earth, lumapit sila sa kanya na may paghanga. Ang isang binatang pulang buhok na nagngangalang Zwei ay hindi mapigilang matawa dahil unang beses pa lang niyang makakita ng kunehong napatay gamit ang sipa. Ginaya pa niya ang sigaw ng kuneho bago mamatay at napahiga sa kakatawa. Hindi maintindihan ni Earth kung anong problema ng lalaki, kaya humingi ng paumanhin sa kanya ang kasama nitong babae na nagngangalang Millie. Hiniling ni Zwei at Millie na maging kaibigan niya, sabay-sabing sa tulong ng isang aktor na gaya niya, pwede silang maghangad na maging pinakamahusay na komedyante sa buong mundo. Dahil wala namang dahilan si Earth para tumanggi, bumuo sila ng isang grupo. Pagkaalis ni Zwei at Millie, ipinagpatuloy ni Earth ang panghuhuli ng mga kuneho para mapaunlad pa ang kanyang kakayahan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Earth ang mahika ng hangin para patayin ang mga kuneho mula sa malayo, tapos ginamit ang kakayahan sa pagtabong lihim para makalapit ng hindi napapansin. Hindi inasahan ni Earth na ang pagsasama ng mga kakayahang mahirap gamitin, gaya ng pamamana at pagtatago, ay magiging ganoon kaepektibo. Marahil ito na ang magiging landas ng kanyang pag-unlad sa hinaharap. Dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho kinabukasan, pansamantalang nag-log out si Dechay para matulog. Kinabukasan, pagkapasok pa lang niya sa laro, agad kumain si Earth ng tinapay para mapawi ang gutom. Ang lasa ay napakapangit pero kahit laro lang ito, umiiral pa rin ang function ng panlasa. Nagpa siya si Earth na magluto na lang sa bahay.
Ang una niyang rabbit stick ay sobrang matigas, kaya sa susunod na piraso, inihanda niya ito ng mas maingat, dinagdagan ng mga halamang pampalasa para lumambot at sumarap ang karne. Pero nakakuha lang ng 5 puntos ang kanyang putahe mula sa sistema. Hindi nasiyahan sa resulta, sinubukan ni Earth ang iba't ibang paraan ng pagluluto. Kumalat ang bango sa buong paligid, at di nagtagal, nagsipuntahan ang mga tao at pumila para matikman ang kanyang luto. Kahit 20 beses na mas mahal kaysa sa tinapay ng mga NPC ang presyo ni Earth, gusto pa rin ng lahat na bumili at nagkaroon ng mahabang pila ng mga naghihintay sa kanya. Pagkatapos niyang mapagsilbihan ang daan-daang tao, umabot sa antas 20 ang kakayahan ni Earth sa pagluluto at nabuksan niya ang kakayahang tinatawag na speed cooking. Ngayon, kailangan ni Earth gumawa ng bagong pana para mapalitan ang kasalukuyan niyang gamit. Dahil sa maingat niyang pagkakayari, mas mataas ang pinsala ng panang ginawa niya kumpara sa mga kagamitan para sa baguhan. Pagkatapos niyang matapos ang pana, tumakbo si Earth papunta sa pamilihan para bumili ng mga kagamitan. Halos maubos na niya ang perang nakuha sa pagbebenta ng karne ng kuneho sa pagbili ng bagong kasuotan, kaya kailangan niyang gumawa ng mga posyon ng paggaling para ibenta at kumita ng pera. Taglay ni Earth ang kakayahang tinatawag na 1,000-mile eye, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga halimaw mula sa malayo. Matapos matukoy ang lokasyon ng mga halimaw, inaktibahan niya ang kakayahan sa pagtatago at mabilis na lumapit. Dahil sa lakas ng bago niyang panang ginawa, madaling natalo ni Earth ang isang asong gubat sa isang tama lang. At ginamit niya ang iba pa niyang mga kakayahan para patumbahin ang lahat ng mga halimaw. Pagkatapos ng panghuhuli, labis na nasiyahan si Earth sa dami ng kanyang nakuha. Sa puntong iyon, biglang naglabas ang laro ng patch na nagdulot ng kakulangan ng mga potion ng paggaling. Nang maging magulo ang paligid, tinawagan ni Earth si Zwei at nalaman niyang naubusan na ng mga potion ang mga NPC. Sinabihan ni Zwei si Earth na maghanda dahil lahat ng tao ay pupunta sa kanya dahil si Earth lang ang marunong gumawa ng mga potion. Habang nag-aalala siya sa dami ng mga order, dumating sina Millie at Zwei at sinabing sila na ang bahala sa pagbebenta para makapag-focus si Earth sa paggawa ng mga potion. Maya-maya, iniulat ni Earth na naubusan na siya ng mga halamang gamot at ilan na lang ang natitirang potion. Sa sandaling iyon, lumapit ang manlalarong nakagintong baluti mula noon at galit na inutusan si Earth na ibigay ang lahat ng natitira niyang potion. Sinabi ni Earth na ipinangako niyang ibebenta ang mga potion na ito sa mga taong nakapila. Pero tumanggi ang manlalaro at sinuntok pa si Zwei, dahilan para magalit ng husto si Earth. Hindi lang si Earth ang nagalit, kundi pati ang mga tao sa labas ay naggitnit din sa ginawa ng manlalaro. Binalaan siya ni Earth na huwag gumamit ng dahas, kung hindi ay magiging kalaban siya ng lahat. Lalong nagalit ang manlalarong nakagintong baluti at hinamon si Earth sa isang laban. Bagaman pinayuhan si Earth ng mga tao na huwag tanggapin dahil napakalakas daw ng kalaban, hindi niya kayang baliwalain ang ganoong kayabang na manlalaro. Pagkatapos noon, agad silang dinala sa lugar ng PvP, kung saan patuloy pa ring minamaliit ng lalaking nakagintong baluti si Earth. Pero nang iwinasiwas ng kalaban ang kanyang espada, mabilis na umilag si Earth sa gilid at nagpakawala ng isang flying kick. Nang mabunyag ang kahinaan ng kalaban, agad siyang pinana ni Earth at nanalo sa laban. Mabilis na binuhat ng mga tauhan ng natalong manlalaro ang kanilang pinuno at tumakas, habang sina Zwei at Millie, matapos masaksihan ang pakikipaglaban ni Earth, ay gustong anyayahan siya na sumali sa kanilang guild. Pagkatapos magpaalam sa lahat, nag-log out si Earth sa laro at nagpahinga. Maaaring tuluyan nang tumigil sa paglalaro ang lalaking nakagintong baluti dahil sa insidenteng iyon, pero makalipas ang ilang araw mula nang ma-update ang laro, napagtanto ng mga manlalaro na naubusan din pala ng paninda ang mga NPC at kung gaano kahalaga ang kakayahang gumawa ng potion. Nag-log-in si Earth gaya ng dati, at naghihintay na sa kanya sina Zwei at ang mga kasamahan nito sa guild. Lumapit ang isang babaeng puting buhok na nagngangalang Nora, na dalubhasa sa malapitan na labanan para magpakilala. Binalaan ni Zwei si Earth na huwag siyang magkomento tungkol sa pagiging payat nito o sa maliit nitong dibdib. Kasunod ay isang matangkad na lalaki na nagngangalang Reiji na nagsisilbing tangke, at sa huli ay isang espadachim na nagngangalang Kazamin. Matapos matalo ni Earth ang lalaking nakagintong baluti, kumalat ang kanyang pangalan sa buong laro. Nagulat ang lahat na isang kusinero na gumagamit ng walang kwentang sandata tulad ng pana ay nagawang talunin ang bully na iyon. Nanatiling mapagkumbaba si Earth, sinasabing nanalo lang siya dahil mahina ang kakayahan ng kalaban. Pagkatapos ng pagpapakilala, napansin ni Earth na medyo hindi balanse ang pormasyon ng grupo, pero labis ang kumpiyansa nila sa kanilang mga kakayahan. Ang hamon ng grupo ngayong araw ay isang mabangis na oso, isang napakalakas na halimaw na siguradong magbibigay ng matinding hirap sa kanila. Naniniwala si Zwei na kayang-kaya ni Earth na buhatin ang buong grupo dahil sa lakas nito, at pagkatapos ng laban ay maaari silang mag-enjoy sa luto ni Earth na karne ng oso. Bagaman ipinaliwanag ni Earth na hindi pa siya kailanman nakipaglaban sa oso, wala ni isa sa kanila ang nakinig.
Dumating sila sa isang madilim na kagubatan kung saan ginamit ni Earth ang kanyang kakayahang 1,000 mil AE at natuklasan niyang nagsasama-sama sa grupo ang mga oso. Bigla, may isang osong napahiwalay, kaya napagpasyahan nilang akitin ito sa ibang lugar para doon harapin. Sinabihan ni Zwei si Millie na bigyan siya ng proteksyong mahika, habang ginamit naman ni Earth ang pagtatago para makalapit sa likuran ng oso. Gayunman, hindi tinablan ng palaso ni Earth ang oso, at galit itong tumalikod at sumugod sa kanya. Nang makita ni Reggie na nasa panganib ang kasamahan niya, agad siyang tumakbo at ginamit ang kanyang kakayahang taon para ilihis ang pansin ng oso. Ayon sa kaalaman ni Earth, ang mga halimaw ay may tinatawag na hatred at bilang tangke, kaya ni Reggie na hilahin ang lahat ng galit ng halimaw papunta sa kanya. Sinamantala ito ni Earth, naghanap ng taguan at nagsimulang umatake. Kahit nababawasan ng HP si Reggie, nakatayo naman sa likuran niya si Millie at walang tigil sa pagpapagaling sa kanya. Sumugod din ang ibang kasamahan para atakihin ang oso, pero masyadong matigas ang balat nito kaya hindi tumatagos ang kanilang mga espada. Nang makita ito, lumipat si Millie mula sa mahika ng pagpapagaling patungo sa mahika ng apoy para umatake, pero wala pa ring epekto. Dahil sobrang lakas ng oso, ang magagawa lang ng grupo ay pigilan ito hanggat kaya nila. Nang makita ni Earth ang hirap ng sitwasyon, napilitan siyang gamitin ang 38 taon niyang karanasan sa buhay para makaisip ng solusyon. Binunot niya ang kanyang pana at pinana ang ulo ng oso, pero hindi sapat ang lalim ng tama kaya lalo lang itong nagnitnit. Kung magpapatuloy ito, siguradong matatalo ang kanyang mga kasamahan. Kaya pinalabas ni Earth ang kanyang tagong sandata, ang kakayahan ng mahika ng hangin at sumugod patungo sa oso. Bagaman 10 segundo lang maaaring gamitin ang kakayahang ito, sapat na yon para makalapit siya at sipain ang palaso papasok ng mas malalim. Sa wakas, ginamit ni Millie ang mahika ng apoy at nagtagumpay silang mapabagsak ang oso. Huminga ng maluwag ang buong grupo matapos talunin ang halimaw na ito. Pagkatapos ng nakakapagod na laban, ang pinakahihintay ng lahat ay ang luto ni Earth, kaya naghanda siya ng malaking salu-salong karne para sa kanila, maliban kay Zwei na tinapay lang ang kinakain. Tinanong ni Nora kung mahal ba ang mga resipi ng pagluluto, pero sinabi ni Earth na hindi ito ibinebenta sa pamilihan. Ang dahilan ay dahil napakatagal at matrabaho ang paggawa ng mga resipi. Bukod pa rito, ang sarap ng isang putahe ay nakadepende sa galing ng nagluluto, hindi lang sa mismong resipi. Kaya kahit ibigay pa ni Earth ang kanyang resipi ng inihaw na karne, walang ibang makakagawa nito ng kasing sarap. Pakiramdam ng grupo ay napakaswerte nila na naimbitahan nila si Earth na sumali sa kanila. Pagkatapos ng kainan, lumapit sina Nora, Kazamin, at Reggie kay Earth at nagpadala ng mga kahilingan para maging magkaibigan. Kinabukasan, pumasok si Earth mag-isa sa kabubatan para manghuli ng mga halimaw. Dahil sa kuryosidad, napadpad siya sa Forest Zone 5, na puno ng mga halimaw na mataas ang antas. Nakakita si Earth ng isang malaking putakti at tinutukan ito ng kanyang pana, pero hindi niya natamaan at tinamaan niya imbes ang isang apoy na langgam. Ang uri ng langgam na ito ay may kakayahang tumawag ng mga kasamahan para sabay-sabay umatake. Sa halip na tumakas, nagpa siya si Earth na sumugod at gamitin ang kanyang flying kick. Pero bago pa siya makasipa, naparalisa siya ng counter damage ng langgam at pagkatapos ay natalo. Dahil natalo siya, sa pilitang pinaalis si Earth mula sa laro. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng notifikasyon mula sa publisher na nag-aanunsyo ng isang malaking update kasabay ng Spirit Ball event. Bukod sa pagdaragdag ng mga bagong kakayahan, magkakaroon din ng mga Spirit Companion na tutulong sa mga manlalaro. Matapos siyang matalo ng mga langgam, ginugol ni Earth ang kanyang oras sa pag-aaral ng kakayahan sa panday. Gusto niyang gumawa ng palaso na may matinding lakas ng pagtagos, sapat para butasin ang balat ng mga langgam, at isang uri ng palaso na parang maso na may ulong gawa sa matigas na bakal. Bukod pa rito, nagdagdag si Earth ng mga sandata sa kanyang mga sapatos para mapataas ang pinsala ng kanyang flying kick laban sa mga halimaw. Ang panday na napadaan ay hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ni Earth at sumuko na lang dahil unang beses niyang makakita ng taong gumagawa ng mga sandatang pampalakas ng teknik sa pagsipa. Hindi pa doon nagtapos si Earth, pumunta siya sa tindahan ng mga kagamitan para bumili ng mga tali ng pana, pagkatapos ay bumili rin ng kahoy para gumawa ng bagong pana. Napansin ni Earth na lahat ng kasalukuyang pana ay may kanya-kanyang kahinaan. Tanging ang mga pana para sa pangangaso lang ang madaling gamitin at epektibo. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Earth na maaari niyang itawid ang 2 piraso ng kahoy ng ganito, kaya pumunta siya sa pandayan at nagsimulang gumawa. Namangha ang panday nang makita si Earth na gumagawa ng pana na kakaiba ang itsura, ngunit natuwa rin siya dahil taglay ni Earth ang malikhaing isipan ng isang tunay na panday. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, sa wakas ay natapos ni Earth ang paggawa ng isang pana na hugis X na may napakataas na lakas ng atake. Nakaramdam siya ng panghihinayang habang pinapaalam ang kanyang lumang pana.
Kinabukasan, pumasok si Earth sa kabubatan upang maghanap ng mga langgam na magiging pagsubok para sa kanyang bagong pana. Pagkakita niya sa target, agad niyang kinuha ang palasong may ulong parang maso at inasinta ito. Pagkatapos masto ng langgam, agad siyang bumaril muli ng isa pang palaso at madali itong natalo. At sa buong maghapon, halos maubos ni Earth ang lahat ng langgam sa kabubatan. Nakakolekta rin siya ng maraming luot na ibinagsak ng mga langgam. Ang kanilang matitigas na balat ay maaaring gamitin upang gumawa ng magaan na armor. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay na-update na ang Spirit Ball event. Gusto sanang makipagkasundo ni Earth sa isang espiritu ng hangin, ngunit habang isinasagawa ang ritual, biglang nabasag ang kanyang bato. Ang bawat isa sa kanyang mga kasamahan ay nagkaroon ng sariling espiritu maliban kay Earth na nabigo. Pinagaan nila ang loob niya, sinasabing huwag siyang mag-alala dahil nabasag lang ang bato, hindi naman ito tuluyang nawala. Gayunpaman, napansin ng grupo ang kakaibang bagay, tila may kung anong uri ng atraksyon si Earth na nagiging dahilan para dumikit sa kanya ang mga espiritu. Maaaring siya ba ang tinatawag na alamat ng Spirit Playboy? Habang natutulog si Earth sa isang damuhan, may isang espiritu na lumipad papalapit sa kanya. Kamakailan, tila kakaibang naakit ang mga espiritu kay Earth. Dahil sa pagkabasag ng kanyang kristal, hindi siya makagawa ng kasunduan sa mga ito. Ngunit kapalit nito, halos maabot na ng kanyang mga kasanayan ang pinakamataas na antas. Pakiramdam niya ay mas malakas na siya ngayon, kaya napagpasyahan niyang subukan ang pag-explore sa isang dungsyon sa unang pagkakataon. Naramdaman niyang parang nanumbalik ang nakaraan dahil matagal na mula nang huli siyang maglakbay sa mga kuweba. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalakad, napansin niyang may gagambang nagtatago sa dilim. Hindi na siya nagdalawang isip, agad niyang inihanda ang pana at pinakawalan ito, kasabay ng paggamit ng mahika ng hangin. Akala niya ay madali niyang matatalo ang gagamba, ngunit tila napakatibay nito. Binalak ni Earth gamitin ang bago niyang kasanayan na high jump para umatake, ngunit mababa ang kisam ng kuweba kaya tumama siya ng malakas sa ulo. Dahil dito, ginamit na lamang ni Earth ang isang lubid upang hilahin palapit ang gagamba, at tinapos ito gamit ang matutulis na talim na nakakabit sa kanyang mga sapatos. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga espiritu at ipinakita kay Earth ang daan. Dahil sa kanyang kakayahang tinatawag na Center of Gravity Stability, madali niyang natawid ang makitid na pader na bato. Pagdating niya, nagulat si Earth nang makita ang napakaraming espiritong nagtipon sa isang lugar. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at nakita ang isang napakalaking bato. Maingat niyang inangat ito at nadiskubre ang isang nakatagong pinto sa ilalim. Sa loob nito ay may isang dibdib na naglalaman ng lumang singsing. Hindi niya alam kung ano ito, kaya napagpasyahan niyang kunin ito bilang alaala. Kasabay niyon, nagpadala ng abiso ang tagapaglathala ng laro tungkol sa nalalapit na Spirit Tournament event. Ngayon, pwedeng paunlarin ng mga manlalaro ang kanilang mga espiritu at hamunin ang ibang manlalaro. Kapag nanalo, magbabago ng anyo ang kanilang mga espiritu. Ang nangungunang 16 na manlalaro sa kaganapang ito ay makakapasok sa elimination round at makakakuha ng magagandang gantimpala. Bukod pa rito, maraming bagong tampok ang idinagdag. Ngayon, maaaring tumanggap ang mga manlalaro ng mga titulo batay sa kanilang estilo ng paglalaro. At para sa mga nabigong bumuo ng kasunduan, maaari silang lumahok sa PvP upang maibalik ang kanilang nabasag na kristal na may mataas na tsansang makakuha ng bihirang espiritu. Pagkarinig ng tungkol sa paparating na kaganapan, tila sabik ang lahat ng manlalaro. Naisip ni Earth kung baka mga manlalaro ang tatarget sa mga manggagawa para sa mga hamon, ngunit tiniyak ng panday na huwag siyang mag-alala dahil walang matinong tao ang guguluhin ang mga manggagawa. Binanggit din ito na sa bayan ng Nexia, sabik ang mga manlalarong makipaglaban sa PvP, samantalang sa bayan ng Fast, mas gusto ng mga manlalaro na pataasin ang kanilang bilang ng laban sa mas kalmadong paraan. Makalipas ang ilang araw, na-update na sa laro ang Spirit Ball event. Labis na nahiya si Earth dahil ang titulo niya ay Spirit Enchanter, at nakalagay ito sa ibabaw mismo ng kanyang ulo, kaya agad siyang napansin ng ibang mga manlalaro. Para maalis ang titulong ito, kailangan niyang hamunin ang isang tao sa PvP. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isang manlalaro na nagngangalang Rona at hinamon siya. Nagulat si Earth nang malaman na kilala siya ni Rona. Lumabas na galing pala siya sa Blue Colors Guild. Nang marinig ni Earth ang Blue Colors, agad niyang nalaman na yon ay ang guild ni Zwei. Nang malaman ni Rona na marunong gumamit si Earth ng flying kick skill, gustong-gusto niyang makipagduelo rito. Bago pa man magsimula ang laban, biglang lumipad ang espiritong ibon ni Rona at dumapo kay Earth. Tila gustong-gusto ng espiritu ang presensya ni Earth, kaya tumanggi pa ito sa duel request ni Rona para sa kanya. Namangha si Rona dahil karaniwan ay takot ito sa mga tao, at hindi pa ito kailanman nagpakita ng ganitong asal kahit sa kanya. Nagsimulang mag-usap-usap ang ibang mga manlalaro na totoo nga ang titulo ni Earth, kaya buong araw walang gustong humamon sa kanya dahil ang kanilang mga espiritu ay tumatangging lumaban.
Naiinis si Earth sa mga game developer dahil binigyan siya ng kakaibang titulo. Pagkatapos makilala si Earth, tumigil sa pagkain ang espiritu ni Rona kaya nag-aalala siyang nakiusap na maghanda ito ng pagkain para rito. Hindi lang espiritu ni Rona ang nagkaroon ng ganitong problema, marami ring espiritu ng ibang manlalaro ang ayaw kumain. Mas maaga pa, may isang kalbong lalaki na nagreklamo kay Earth na ayaw kumain ng kanyang espiritu ng tinapay na binili mula sa NPC. Dahil alam ang husay ni Earth sa pagluluto, humingi ito ng tulong sa kanya. Kaya gumawa si Earth ng malaking batch ng pritong manok, dahilan para pumila ang mga tao upang makabili. Sa kabutihang palad, dumating si Rona para tulungan siya, kaya nakayanan niyang ayusin ang napakaraming tao. Matapos ang bentahan, inimbitahan ni Rona si Earth na bumisita sa bayan ng Nexia para mamasyal. May nagaganap na laban ng PvP doon, at maraming manlalaro ang nanonood. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang gumagamit ng ibon at isang gumagamit ng lobo. Agad napansin ni Earth na kakaiba ang kilos ng lobo. Nang magsimula ang laban, nagsimulang magpalitan ng matitinding atake ang dalawang manlalaro. Ngunit hindi sumusunod ang lobo sa utos ng kanyang amo, kaya hindi ito makalaban ng maayos. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataon at matagumpay na pinagsama ang sarili sa espiritu ng ibon upang talunin ang gumagamit ng lobo. Sa isinagawang investigasyon, nalaman na malupit daw tratuhin ng manlalaro ang kanyang espiritu, kaya ito tumigil sa pagsunod sa kanya. Naalala ni Earth ang mga video tungkol sa kapalaran ng mga taong umaabuso sa kanilang espiritu. Pinipilit silang makipagduelo sa sarili nilang espiritu, at kapag natalo, kukunin ang kanilang kristal at mabubura lahat ng datos na may kaugnayan sa espiritu. Mukhang alam ito ng gumagamit ng lobo, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pagmamalupit sa espiritu niya. Pagdating ng oras, nakaramdam ng pagod si Earth kaya nagpaalam siya kay Rona at nag-log out. Kinabukasan, dumating ang gumagamit ng lobo mula kahapon upang hanapin si Earth. Lumabas na alam pala nito ang tungkol sa titulong Spirit Enchanter ni Earth at humingi ito ng tulong sa kanya. Bagaman labis na inis si Earth sa titulong iyon, umaasa siyang hindi ito mababanggit. Pagkatapos nilang mag-usap, nalaman ni Earth na napanood daw ng lalaki ang mga video ng ibang manlalaro na nagtuturo kung paano sanayin ang mga espiritu na parang mga hayop sa sirkus. Akala niya na kung paulit-ulit niyang sasaktan ang espiritu, mapipilitan itong sumunod sa kanya. Ngunit ngayong haharap siya sa parusang binanggit sa mga video, lumapit siya kay Earth upang humingi ng payo. Pinayuhan siya ni Earth na ituring ang kanyang espiritu bilang kaibigan, makipag-ugnayan dito at purihin ito. Doon lamang sila mabubuhay ng may pagkakaunawaan. Nais ng lalaki na humingi ng tawad sa kanyang espiritu at umaasang makapagluluto si Earth ng masarap na pagkain. Pumayag si Earth at naghanda ng malutong na pritong kuneho na nakakuha ng 8 puntos. Habang hawak ang isang piraso, maingat itong inialok ng lalaki sa kanyang lobo. Sa una, nagduda ang lobo, ngunit hindi nito napigilan ang bango at lasa ng niluto ni Earth. Matapos kumain, muling naging masigla at masaya ang lobo. Nagpaalam si Earth sa lalaki at pinaalalahanan siyang tratuhin ng mabuti ang kanyang espiritu mula ngayon. Sa sandaling iyon, may isang taong nagngangalang Silver na nakasaksi sa lahat at gustong makipag-usap ng pribado kay Earth, kaya inimbitahan siya nito sa isang liblib na lugar. Sumunod si Earth sa matandang lalaki patungo sa isang bahay sa tahimik na lugar. Ang mga gamit nito ay napakataas ng kalidad, tanda na isa itong manlalarong kabilang sa pinakamataas na ranggo. Diretsong sinabi ni Silver kay Earth kung nakilala na ba niya ang isang manlalaro na nagngangalang Glad, at binalaan siyang si Glad ay partikular na nanghuhuli ng mga taong may titulong Spirit Enchanter tulad niya. Ipinaliwanag ni Silver na dati ay kasamahan niya si Glad sa iisang grupo, ngunit nang lumakas ito, nagsimula itong hamakin ng iba. Ngunit sa kaganapang ito, nabigo si Glad na makipagkasundo sa isang espiritu at ibinuhos ang galit niya sa lahat ng tao. Bilang pinuno ng grupo, napilitan si Silver na paalisin siya. Ipinakita rin ni Silver kay Earth ang kanyang Light Valkyrie, isang magandang espiritong hugis babae. Ipinagpatuloy ni Silver ang kwento, sinasabing sa pinakabagong update ay nakipagkasundo na raw si Glad sa isang madilim na espiritu ng lobo gamit ang naayos na kristal, at malamang ay ipapakita niya ang kanyang lakas sa huling elimination round ng event. Pinayuhan niya si Earth na umiwas at huwag makialam kay Glad. Matapos ikwento ang lahat, nagpaalam si Silver at umuwi. Ngunit nais ni Earth na tiyakin muna ang katotohanan ng lahat kaysa basta na lamang maniwala sa isang panig. Kinabukasan, nagpatuloy si Earth sa pangangaso sa isang napakaliblib na lugar. Ginamit niya ang kanyang splitting skill upang makapagpalipad ng maraming palaso ng sabay-sabay. Habang hindi siya nakikita ng oso, mabilis na ginamit ni Earth ang kanyang lubid upang hampasin ito, pagkatapos ay sinipa niya hanggang sa mapabagsak. Matapos mapatay ang oso, nakakuha si Earth ng maraming gamit at na-upgrade din ang kanyang bagong skill na tinatawag na Double Strike. Pagkatapos noon, nagtungo si Earth sa minahan malapit sa bayan ng Nexia upang maghukay ng mga bakal.
Kailangan niya ng malaking halaga ng iron ore at magagaan na metal upang makagawa ng mga sandata. Habang masiglang naghuhukay, aksidenteng natamaan ni Earth ang isang batong pampasabog, ngunit nagawa pa rin niyang makuha ito. Napakalawak ng saklaw ng pagsabog nito, isang pagkakamali lang ay maaari na siyang mapahamak. Kinagabihan, pumunta si Earth kay Blacks upang hiramin ang pandayan nito. Tuwa si Blacks nang makita siya, iniisip na may kakaibang bagay na naman itong gagawin. Una, tinunaw ni Earth ang mga metal upang makagawa ng mga bagong ulo ng palaso at isang bakal na latigo. Plano niyang gawing spiral dagger type ang mga ulo ng palaso upang madali nitong mabutas at makapasok ng malalim sa laman ng mga halimaw. Nagtrabaho siya ng walang tigil hanggang umaga at sa wakas ay matagumpay na nakalikha ng mga palaso na may espesyal na mga epekto. Ang susunod na bagay na nais niyang gawin ay isang metal na latigo na nangangailangan din ng masusing pagkakayari. Kaya ginugol ni Earth ang isa pang buong araw sa pandayan. Nang matapos, buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang likha kay Blacks. Bagaman pagod pa ang kanyang mga kamay, nagtungo si Earth sa workshop ng pagpoproseso upang pinuhin ang batong pampasabog. Ang basement ng workshop ay parang isang laboratorio. Kahit mabigo ang pag-refine, hindi ito makakaapekto sa iba. Kinuha ni Earth ang batong pampasabog at sinimulang pag-aralan. Dahil hindi siya siyentipiko sa totoong buhay, napakahirap nito para sa kanyang isipan. Matapos subukan ang napakaraming formula, sa wakas ay nakagawa si Earth ng 3 magkaibang explosive na potion. Upang subukan kung alin ang pinakamahusay, pumunta siya sa isang liblib na batuhang lugar. Ang unang vial ay umusok ng bahagya pagdaling sa lupa, habang ang ikalawa ay sumabog sa malaking saklaw, halos ikinamatay si Earth. Pagkatapos uminom ng isang potion ng paggaling, sinubukan ni Earth ang pangatlong vial. Ang pagsabog nito ay eksaktong naayon sa hinahangad niya, kaya gumawa siya ng marami gamit ang formulang iyon para manghuli ng mga oso. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pampasabog na pinagsama sa kanyang bagong gawa ng mga sandata, naging napakadali ang pangangaso. Pagkatapos ng pangangaso, nakapag-unlock si Earth ng ilang bagong kasanayan. Ang una ay ang continuous arrow na nagbibigay daan sa kanya upang magpalipad ng mga palaso ng tuloy-tuloy. Ang susunod ay ang flight na tumutulong sa kanya na tumalon ng malayo gamit ang kapangyarihan ng elemento ng hangin. Nang hapon na yon, dinala ni Earth sa mananahi ang mga balat ng oso na nakolekta niya upang ipatahi bilang kapa na kayang bawasan ang pinsalang natatanggap mula sa likuran. Pagkatapos noon, biglang lumitaw sa screen ng mga manlalaro ang anunsyo mula sa publisher na tapos na ang Spirit Challenge event. Hindi maganda ang naging resulta ng guild ni Zwei, kaya wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa top 16. Ang dalawang nanguna sa event na ito ay sina Glad at Silver, kaya nagpa siya si Earth na panoorin ang laban nila. Ang magulo at maingay na bulwagan ay napuno ng mga manlalarong nanonood. Gamit ang kanyang 1,000-mile eye skill, napansin ni Earth na marami ring ibang babae ang may palayaw na spirit enchanter tulad niya. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagsimula ang unang laban. Lahat ng laban ay kamangha-mangha dahil puro dalubhasa ang lumahok, kasama ang kanilang mga espiritong nag-evolve na. Napansin ni Earth na tuwing natatalo ang isang manlalaro, lumilipat ang mga light dots mula sa talunang espiritu patungo sa espiritu ng nanalo. Bagaman hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, nahanap niya itong interesante. Pagkaraan ng maraming laban, dumating na rin ang oras para sa huling labanan. Ang dalawang maghaharap sa final ay, gaya ng inaasahan, sina Silver at Blood. Napagpasyahan nilang gamitin ang laban na ito upang tuluyang tapusin ang lahat ng alitan. Nagsimula ang labanan, at mabilis silang nagpalitan ng mga atake, habang nakikipagpalitan din ng mga teknik ang kanilang mga espiritu sa tabi nila. Sa umpisa, tila may kalamangan ang Valkyrie ni Silver, kaya tinamaan si Glad. Sinamantala ni Silver ang pagkakataon at mabilis na sumugod upang gamitin ang Crescent Slash, ngunit nailagan ito ni Glad. Kaagad na nakilala ni Earth ang ginamit na kasanayan ni Glad bilang wind magic, katulad ng teknik na ginagamit niya. Habang nasa ere pa si Silver, ginamit ni Glad ang Cross Slash na pinagsama sa kapangyarihan ng kanyang espiritu upang mabilis na talunin sina Silver at ang kanyang espiritu at makuha ang panalo. Sa sandaling yon, nag-evolve sa mas mataas na antas ang Dark Fox Spirit ni Glad at naging isang magandang babae. Gayunman, hindi nagpakita ng kagustuhan ng espiritu na manatili kay Glad. Ayon sa espiritu, ang event na ito ay isinagawa upang pumili ng hari ng lahi ng mga espiritu, at ang huling natitirang espiritu ang siyang magiging hari. Naniniwala ang espiritu ni Glad na pareho lang silang ginagamit ang isa't isa. Sa panalong ito, natupad na ni Glad ang layunin niyang makaganti kay Silver. At natupad din ng espiritu ang layunin niyang maging reyna ng mga espiritu. Ngayon na tapos na ang lahat, dapat na silang maghiwalay ng landas. Habang nagsasalita ang espiritu, naramdaman ni Millie na para siyang tunay na manlalaro at hindi basta artificial intelligence ng laro. Siyempre, hindi pumayag si Glad na iwan siya ng espiritu. Nang makita ito, binigyan siya ng espiritu ng isang pagkakataon.
Kung matatalo siya ni Glad sa isang duelo, kikilalanin niya ang lakas nito at sasamahan siya. Ngunit kung matatalo si Glad, hindi lamang siya aalis, kundi kailangang ibigay din ni Glad sa kanya ang premyong pera mula sa torneo. Nagsimula ang labanan, ginamit ng Reyna ang Earthquake skill upang mapigilan si Glad, pagkatapos ay sunod-sunod siyang inatake ng iba't ibang mahika. Mabilis na nakaiwas si Glad gamit ang kanyang flight skill at sinubukang lapitan ang Reyna, ngunit bigla itong lumipat sa kanyang likuran at binigyan siya ng electric shock. Pagkatapos noon, tumawag ang Reyna ng mas marami pang teknik at ginamit ang iba't ibang kombinasyon, habang si Glad ay hindi na makagalaw at napilitang tanggapin ang lahat ng atake dahil sa napakalaking agwat ng kanilang lakas. Nang magkaroon na lamang ng isang GP si Glad, napagpasyahan ng Reyna na patawarin siya at ipaubaya ang natitira kay Silver. Pagdating naman sa Reyna, tumawag siya ng 3 manlalaro na may titulong Spirit Enchanter upang gantimpalaan sila. Ang 3 ito ay mga manlalarong hinangaan niya dahil hindi nila ginagamit ang mga espiritu para lumaban. Ang gantimpala ng 2 babae ay ang pagpapalakas ng antas ng kanilang mga espiritu, habang ang gantimpala naman ni Earth ay isang laban sa Reyna mismo. Hindi maintindihan ni Earth kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng Reyna na dahil wala siyang espiritong dala o nakilahok sa kaganapang ito, hindi niya ito mabibigyan ng gantimpala sa karaniwang paraan. Kaya hiniling niyang mag-enjoy si Earth sa laban na ito, dahil panalo man o talo, ililipat pa rin niya rito ang kaunting bahagi ng kanyang kapangyarihan bilang gantimpala. Siyempre, kung mananalo si Earth, mas malaki ang kapangyarihang matatanggap niya. Nang pumayag si Earth, nawala ang Spirit Enchanter na titulo sa itaas ng kanyang ulo, at itinuring ito ng tagapaglathala ng laro bilang tunay na tampok ng kaganapan. Bago magsimula ang duelo, kinailangang ihanda ni Earth ang lahat ng mga kailangang kagamitan. Ang kanyang kalaban ay ang Reyna ng mga espiritu na may napakalakas na mahika, lalo na ang high explosion teknike na ginamit niya kay Glad na nagdulot ng kanyang pagkalipol. Ang kalamangan ni Earth ay napanood na niya minsan lumaban ang Reyna at hindi pa ito kailanman nakipaglaban sa isang gumagamit ng pana. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na wala siyang pag-asang manalo kaya nagpasya siyang gumamit ng hindi karaniwang pamamaraan. Nagsimula ang laban sa pagtakbo ni Earth palayo upang mapanatili ang distansya, saka ginamit ang 7 bahagi sa 10 ng kanyang lakas upang subukan ang kapangyarihan ng Reyna. Napagtanto niyang kaya niyang kontrahin ang wind cutting teknike ng Reyna gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Sa puntong iyon, nagsimula ng umatake ang Reyna, nagpapakawala ng mga apoy patungo kay Earth, kaya napilitan siyang humanap ng paraan upang makaiwas. Pagkatapos, pinalipad ni Earth ang isang palaso sa gitna ng apoy at tumama ito sa balikat ng Reyna. Doon niya napagtanto na minamaliit pala niya ang kakayahan ni Earth. Agad gumamit ng wind magic ang Reyna upang mabilis na makalapit kay Earth, ngunit inaasahan na ito ni Earth, kaya agad niyang inihagis ang isang bote ng lasong usok. Dahil nalason, hindi na makapagbigkas ng mga mahika ang Reyna, at mabilis na naghagis si Earth ng sunod-sunod na mga sumasabog na potion sa kanya. Matapos tamaan ng paulit-ulit, pinagsisihan ng Reyna na hindi niya nilimitahan ang mga bagay na maaaring gamitin bago pa magsimula ang laban. Mabilis na nagtayo ng pader na bato ang Reyna sa paligid niya upang mapigilan si Earth sa pag-atake. Nang makita ito, kalmadong gumamit si Earth ng pagtatago upang maghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sa loob ng pader, nang hindi na makita ng Reyna ang anumang galaw, nagpasya siyang ibaba ang pader upang maglunsad ng bigla ang pag-atake. Ngunit pagbagsak ng pader, hindi na niya makita kahit saan si Earth. Agad niyang ginamit ang mga tanikala upang gapusin ang Reyna, kaya hindi ito makapagbigkas ng mga mahika. Ngayon, wala nang magawa ang Reyna kundi tumayo at tiisin ang ulan ng mga palaso ni Earth. Sunod-sunod na teknik tulad ng continuous strike at splitting ang ginamit ni Earth upang atakihin ang Reyna. At matapos ang 12 sunod na combo, mabilis na sumugod si Earth at binigyan siya ng matinding sipa, kaya hindi makapaniwala ang Reyna na tinalo siya ng ganoon kadali. Bagaman ayaw niyang mapansin, kakapanalo lang ni Earth laban sa Spirit Queen sa gitna ng hiyawan ng napakaraming tao. Tinanggap ng Reyna ang pagkatalo at tinupad ang pangako nitong pagkalooban siya ng kapangyarihan. Ngunit una, hiniling ng Reyna kay Earth na ibigay sa kanya ang singsing ng Spirit King at ang Covenant Crystal. Pagkatapos pagsamahin ang dalawang bagay na ito, nagbago ang anyo at naging isang ganap na singsing. Hinila ng Reyna si Earth palapit, may balak ibigay sa kanya ang singsing. Ngunit tinangka ng Reyna na isuot ito sa kaliwang palasingsingan ni Earth, dahilan para medyo kabahan siya. Sigurado si Earth na may ibang motibo ang Reyna, kaya hindi niya matanggap ang kahilingan nito, na nagtulak sa Reyna na gumamit ng pagpapalakas na mahika upang ipilit maisuot ang singsing sa kanya. Ang singsing na ito, kapag nasuot na, ay hindi na maaalis. Higit pa rito, ito ang singsing ng ika-87 henerasyon ng Spirit Queen, taglay ang napakalakas na kapangyarihan at otoridad, at hindi maaaring sirain. Matapos ang unang kaganapan, ipinaskil sa opisyal na pahina ng laro ang laban ni Earth laban sa Spirit Queen.
Mula noon, nagsimulang magbago ang pananaw ng mga manlalaro sa paggamit ng pana at hangin na mahika, kaya biglang dumami ang mga gustong matutunan ang mga kasanayang ito. Naging tanyag din si Earth. Upang makaiwas sa atensyon, palihim siyang pumunta sa isang liblib na lugar upang mag-enjoy sa mundong ito. Ngunit ang hindi alam ni Earth, ang singsing na nasa kamay niya ay isa palang agarang punto ng teleportasyon na nagbibigay daan sa Spirit Queen na lumipat sa kanya anumang oras. Binatukan ni Earth ang Reyna dahil palagi itong naglalaro at pinapabayaan ang kaharian nito. Mula nang matalo siya ni Earth, tinatawag na ngayon ng Fairy Queen si Earth bilang kanyang minamahal na asawa. Sinabihan niya si Earth na subukan ang mga bagong mahika na magagamit lamang kapag suot ang singsing. Pagkarinig sa mungkahi ng asawa, pumunta si Earth sa kabubatan at nahuli ang isang oso para pag-eksperimentuhan. Pagka-recite niya ng orasyon, naubos agad ang kanyang mana bar. Isang liwanag ang lumitaw, binalot ang oso, at nagdulot ng malaking pagsabog na nagpabato sa buong katawan ng oso sa isang iglap. Matapos subukan ang lahat ng bagong kasanayan, bumalik si Earth sa dati niyang pwesto at nagsimulang magluto. Napakabango ng pagkain kaya tinangkang kumuha ng piraso ng Fairy Queen, ngunit agad siyang nabatukan ni Earth na pinagbabawalan siyang galawin ang mga pagkaing nakalaan para sa pagbebenta. Nagsimulang magreklamo ang Fairy Queen na masyadong nakakapigil ang pagiging reyna. Kailangan niyang paglingkuran ang mga tao at pasanin ang buong kaharian sa kanyang balikat. Bukod pa roon, puro matatamis daw ang pagkain sa kaharian kaya nakakasuya na, tapos nagdadamot pa raw si Earth sa kanya sa isang piraso lang ng pagkain. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking may asul na buhok na nagngangalang Nether upang manggulo kay Earth. Ipinakilala niyang galing siya sa Bow of Apollo Guild na umano'y kumikilos para sa marangal na layunin ng pagliligtas sa mga inaaping mga mamamana. Agad na naintindihan ni Earth na layunin ni Nether na kunin siya sa grupo, kaya diretsahan niya itong tinanggihan at umalis kasama ang Fairy Queen. Nang magdilim na, iminungkahi ni Earth na bumalik na sa kaharian ang Fairy Queen. Ngunit matigas ang ulo nito at tumangging umalis. Tanging nang lagyan ni Earth ng suhol na pagkain ay saka lamang ito masunuring bumalik. Kinabukasan, pumunta si Earth sa pandayan upang gumawa ng mga bagong sandata at nadatnan niyang maraming tao ang nagkakagulo roon. Dahil sa kasikatan ni Earth, gusto nilang mapanood kung paano siya gumagawa ng mga sandata. Nagpasya si Earth na gawing bago ang lahat ng kanyang mga gamit. Una, in-upgrade niya ang kanyang pana gamit ang mas matitibay na materyales, kaya labis na tumaas ang lakas ng atake nito. Sunod, pinalitan niya ang kanyang mga bakal na sapatos ng ginintuang materyales at inilipat ang mga talim mula sa gilid papunta sa harap, gaya ng mga kuko. Pagkatapos, nagpakitang gila si Earth sa pamamagitan ng ilang sipa, na labis na humanga ang lahat ng naroon. Sa huli, pumunta siya sa babaeng manlililok upang kunin ang balabal na gawa sa balat ng oso na dati niyang in-order. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Earth ng liham mula sa pinuno ng Bow of Apollo Guild. Kailangan niyang makipagkita kay Ayim upang malaman kung ano ang tungkol dito. Pagdating ni Earth, humingi agad ng paumanhin si Ayim sa panghihimasok ni Nether at sa paggamit nito ng pangalan ni Earth nang walang pahintulot upang mag-recruit ng mga manlalaro. Napanood din ni Ayim ang laban ni Earth laban sa Fairy Queen at itinuring niya itong isang pag-asa. Hiniling niya kay Earth na maging mas aktibo upang matigil na ng ibang manlalaro ang pamamaliit sa mga gumagamit ng pana. Ngunit ayaw ni Earth na masangkot sa masyadong maraming tao, gusto lamang niyang maglaro ng payapa. Gayunman, napansin na ng mga tagapamahala ng laro ang kanyang pambihirang kakayahan. Kinabukasan, dumalaw si Nazway at Millie kay Earth upang pag-usapan ang paparating na update. Isang kakaibang epekto ang idinagdag sa laro. Kapag ang kamay ng manlalaro ay nakatanggap ng higit sa 25 pinsala, magkakaroon sila ng broken hand effect at hindi na makakahawak ng sandata. Bukod pa rito, na-update din ang mga hamon sa dungeon. Ang mga dungeon ngayon ay mabubuo ng random pagkatapos ng bawat pagsubok, puno ng mga patibong at halimaw na nag-aabang sa mga manlalaro. Sa sandaling iyon, ipinakita sa screen ang isang video promotional na humihikayat sa mga manlalaro, tampok ang panghuhuli ng koponan ni Zwei at ang laban ni Earth laban sa Fairy Queen. Pagkatapos noon, nagsimula nang maghanda si Earth para sa pagpasok sa bagong dungeon. Kung puro pag-iwas lang ang gagawin niya, marami siyang magiging problema sa mga susunod na laban, kaya't kinakailangan niyang gumamit ng kalasad. Bukod pa rito, natutunan din ni Earth kung paano pagsabayin ang paggamit ng pana at kalasag upang patayin ang mga halimaw. Pagkatapos makipaglaban, bumalik si Earth sa pandayan upang gumawa ng mga bagong sandata. Sa pagkakataong ito, nais niyang gumawa ng compound bow na nakabatay sa disenyo ng totoong mundo. Gayunman, kailangan muna niyang gumawa ng kumpletong kalasag gamit ang baluti ng langgam, saka idinisenyo ang compound bow na nakakabit sa likod ng kalasag upang makatulong sa labanan. Pagkatapos nitong gawin, sinubukan ni Earth ang bagong kalasag at labis siyang nasiyahan. Mula ngayon, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa epekto ng broken hand. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang inaabangang update.
Gaya ng ibang manlalaro, sabik ding nagtungo si Earth sa dungeon upang ito'y subukan. Maraming mga kalakal sa paligid na nagbebenta ng mga bote ng potion. Sa mga sandaling iyon, may isang grupo ng mga manlalarong nakabihis na parang mga superhero na nagsimulang gumawa ng mga kalokohan. Gayunman, ayon sa modelo ng pelikula, dapat ay 6 ang bumubuo sa grupong iyon ng mga superhero. Ngayong araw, sumakit ang tiyan ng itim na superhero, kaya nais ng grupo na imbitahan si Earth upang samahan sila sa pagsakop ng dungeon. Naisip ni Earth na hindi niya kayang tuklasin ng mag-isa ang kailaliman ng dungeon, kaya pumayag siya. Pagkapasok pa lamang nila sa unang palapag, gusto agad ng pulang superhero na maghiwa-hiwalay upang mag-eksplora, ngunit pinigilan siya ni Earth. Gamit ang kanyang kasanayang Thousand-Mile Ice, natuklasan niyang may 15 bitag sa palapag na ito, kabilang ang 4 na bigla ang kamatayan kapag naapakan. Kung maglalakad sila ng walang plano, tiyak na mamamatay sila, kaya sinabi ni Earth na siya muna ang mauuna upang magmasid. Sumunod ang grupo ng mga superhero kay Earth at nakaramdam sila ng swerte dahil naisama nila siya. Tunay nga, karapat-dapat siya sa bansag na asawa ng Fairy Queen. Matapos maiwasan ang mga bitag, sinabi ng grupo ng mga superhero na sila naman ang mauuna, ngunit ang paraan ng kanilang paglalakad ay kahawig ng kay Krabs. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo sila ng grupo ng mga kalansay na halimaw na may mga kalasad at espada. Sumugod ang 5 superhero at mabilis nilang natalo ang lahat ng mga halimaw. Nang makita ni Earth ang maayos nilang kakayahan, naisip niyang maaari siyang manatili sa likod at magbabala sa kanila tungkol sa mga bitag. Sa wakas, narating nila ang daan patungo sa ikalawang palapag. Matapos gumugol ng sobrang oras sa unang palapag sa pagdisarma ng mga bitag, at dahil 1 oras lamang ang limitasyon ng dungeon, kakaunti na lang ang natitirang oras nila. Mabilis na nasakop ng grupo ng mga superhero ang ikalawang palapag. Sa ikatlong palapag, ang mga halimaw na naghihintay sa kanila ay mga masasamang espiritu at mga hukbo ng kalansay. Nagpagtulungan ang 5 superhero kasama ang suporta ni Earth at madali nilang nilinis ang mga halimaw. Pagkatapos ng ilang laban, narating nila ang pasukan sa ika-4 na palapag. 40 minuto na ang lumipas, kaya imposibleng marating pa nila ang huling palapag. Inisip ni Earth na hanggang ika-5 palapag lamang sila aabot. Pagpasok nila sa ika-4 na palapag, nakaramdam si Earth ng nakakatakot na presensya. Bigla nilang narinig ang mga sigaw ng tulong mula sa likod ng isang pinto. Sa ngalan ng katarungan, mabilis na sumugod ang pulang superhero at sinipa pabukas ang pinto upang iligtas ang biktima. Pagkapasok nilang lahat, biglang nagsara ang pinto ng malakas. Naunawaan ni Earth na ito ay isang uri ng bitag na pambilanggo. Hindi sila makakalabas hanggat hindi nila napapatay ang lahat ng halimaw sa loob. Gamit ang kanyang kasanayang Thousand-Mile Ice, natuklasan ni Earth na walang mga bitag dito, kaya maaari silang lumaban ng malaya. Sinimulang gamitin ng 5 superhero ang sunod-sunod na makukulay na kasanayan at mabilis nilang natalo ang lahat ng halimaw. Ang gantimpala para sa kwartong iyon ay isang napakalaking kabaong. Papunta na sanang buksan ito ng superhero na may nakabalot na ulo, ngunit pinigilan siya ni Earth, sinabing isa yung bitag. Akala ng lalaking may benda sa ulo ay gusto lang pigilan ni Earth ang pagbukas niya ng kabaong upang siya mismo ang makinabang dito bilang kabayaran sa pagliligtas sa kanya at iginigiit niyang bilang isang magnanakaw. Dapat ay alam niya kung may bitag. Nang makita ni Earth ang kanyang katigasan ng ulo, hindi na siya nagsalita pa. Kung gusto niyang buksan, hintayin muna niyang makaalis ang lahat ng iba. Ayaw man ng 5 superhero iwan ang kabaong, sumunod pa rin sila sa payo ni Earth. Ang silid ay isa palang dobleng bitag, isa na gumagamit ng mga halimaw upang patayin ang mga manlalaro, at isa pa na umaakit sa kanilang kasakiman. Pagkaalis nila, biglang nagsara ang pinto, at tanging mga sigaw ng lalaking may benda sa ulo ang narinig sa loob. Pagdating ng oras, natapos na ang paggalugad sa dungeon, kaya't sila ay otomatikong nailipat palabas. Sa labas, nagsimulang maging interesado ang 5 superhero sa mga kasanayan ni Earth. Malinaw na mayroon din kasanayang pangmagnanakaw ang lalaking iyon, ngunit hindi niya na-detect ang bitag. Dahil unang pagkikita pa lang nila, ayaw ni Earth magbunyag ng labis na impormasyon at basta nagbigay lang ng pasimpleng sagot, sapagkat malaki na ang naitulong niya sa kanila sa pagsakop sa dungeon ngayong araw. Gusto siyang maging kaibigan ng 5 superhero upang makasama siya sa paggalugad ng mga dungeon sa susunod. Dahil mabagal pa rin ang bilis ni Earth sa pagbuwag ng mga bitag at matagal siyang matapos sa bawat palapag, pumunta siya sa pandayan upang gumawa ng kasangkapang makakatulong sa kanyang kasanayang pamagnanakaw. Ngunit ang kasangkapang pambukas ng kandado ay masyadong manipis at nababasag agad sa bahagyang paghawak, at kung hindi naman nababasag, masyado naman itong makapal. Nakita ito ng panday at ginamit ang kanyang galing sa paggawa upang tulungan si Earth sa pagproseso nito. Nang makita ni Earth ang napakatibay na kasangkapang pambukas ng kandado, natuwa siya at nagpasalamat sa panday. Sa kanyang pag-uwi, biglang lumitaw ang reyna ng diwata na ikinagulat ni Earth.
Naroon siya ngayon upang magbigay ng mga kristal ng tipanan sa mga bagong manlalakbay. Dahil napakahirap ng kanyang trabaho, gusto sana ng Reyna ng Diwata na halikan siya ni Earth. Ngunit tinapik siya ni Earth sa ulo, sinasabing hindi pa sila kasal kaya hindi pa pwedeng gawin yon. Matapos magpaalam kay Earth, bumalik ang Reyna ng Diwata sa kanyang kaharian. Kinabukasan, pumunta si Earth upang mangolekta ng mga materyales para makagawa ng maraming palaso bilang paghahanda sa dungjon. Bigla namang lumitaw ang Reyna ng Diwata na mukhang pagod na pagod. Lumabas na may ilang manyakis na manlalakbay na nangahas manligaw sa kanya. Kaya tinipon niya ang mga ito, lumikha ng isang arena, at binugbog hanggang halos mamatay. Bagaman grabe ang pagkakapalo sa kanila, inisip pa rin nilang gantimpala yon, dahilan upang mapagod ng husto ang Reyna. Nang marinig ito, nakaramdam ng awa si Earth sa Reyna ng Diwata, ngunit gusto nitong pahiran siya sa ulo at papirmahin sa mga papeles ng kasal. Hindi makapaniwala si Earth, ngunit para mapasaya ang kanyang asawa, pinasingawan niya ito ng isang batch ng mga siopaw para kainin. Pagkatapos kumain, labis na natuwa ang Reyna ng Diwata at humiga sa kanyang kandungan habang nagpapasalamat sa kanyang minamahal na asawa. Dahil alam niyang pagod ito, nagpa siya si Earth na pagbigyan ito ng kaunti. Pagkatapos gumawa ng mga bagong kasangkapan, ginugol ni Earth ang buong araw sa dungjon mag-isa upang bumasag ng mga kandado at mapaunlad ang kanyang kasanayang pamagnanakaw. Mahirap ang trabahong ito kaya madalas siyang mabigo at minsan pa ay mamatay. Pagkalipas ng maraming araw na ganito, sa wakas ay umabot na sa antas 50 ang kasanayan ni Earth bilang magnanakaw at maaari na itong ma-evolve sa mas mataas na antas ng kasanayan na nagbibigay sa kanya ng dagdag na gantimpala sa tuwing makakatalo siya ng mga halimaw. Sa puntong ito, nakatanggap si Earth ng mensahe mula sa grupo ng mga superhero na nag-aanyaya sa kanya na muling sakupin ang isang dungsyon. Lumabas na ang itim na superhero ay may hilig din sa pagbabasag ng mga kandado at gustong-gusto talagang makilala si Earth. Magkapareho sila ng interes, kaya naging maganda ang kanilang koordinasyon. Nang araw na yon, pumasok lang sila sa dungsyon para mag-deactivate ng mga patibong, hindi na pinansin ang mga halimaw. Matapos ang maraming sesyon ng pagsasanay kasama ang itim na superhero, malaki ang itinaas ng tagumpay ni Earth sa pagbabasag ng mga patibong. Nadiskubre rin ni Earth ang mga pattern ng kilos ng mga halimaw sa dungsyon. Kadalasan, gumagalaw ang mga ito nang magkakasama papunta sa mga pinagmumulan ng liwanag. Dahil dito, ginamit ni Earth ang kanyang kasanayang libong milyang mata upang gumalaw sa dilim at iwasan ang mga halimaw. Malaki ang natipid niyang oras at nagawa niyang umabot sa mas malalalim na palapag. Sa wakas, narating ni Earth ang pasukan sa ika-9 na palapag na may limitasyon lamang na 1 oras para sa bawat paggalugad. Mayroon na lamang siyang 5 minutong natitira. Ayon sa grupo ng mga superhero, sa ika-9 na palapag ay may isang napakapanganib na halimaw na tinatawag na Lick na kayang tumawag ng mas maliliit na halimaw kaya napakahirap nitong talunin. Kaya kinailangan ni Earth na iwasan ang halimaw na ito upang makarating sa ika-10 palapag. Gayunman, napakaraming patibong ang nakalagay bago pa man marating ang pasukan sa ika-10 palapag. Kung susubukan niyang lutasin ang lahat ng patibong, mauubos ang oras niya, kaya ginamit ni Earth ang kanyang kasanayang paglipad upang tumalon sa ibabaw ng mga ito. Bagaman may ilang patibong na kanyang na-activate, hindi siya tumigil at matagumpay na nakarating sa ika-10 palapag. Pagdating niya roon, agad na tumigil ang orasan ng oras. Bagaman hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, nakahinga ng maluwag si Earth sa wakas. Sa kasalukuyan, si Earth ang unang taong nakarating sa ika-10 palapag. Habang bumababa siya, narinig niya ang boses ng isang lalaking nagpakilalang si Andre, na isang imperial na kabalyero. Dahil napakahaba ng hagdanan, nais ni Andre na pakinggan ni Earth ang kanyang kwento. Noong una, si Andre at ang kanyang mga tauhan ay inutusan upang imbestigahan ang labirin, ngunit lahat sila ay namatay dahil sa mga patibong at halimaw na naroon. Si Andre na lamang ang natirang buhay, kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakbay hanggang sa pinakalalim na silid. Ngunit wala man lang laman ang silid na yon, ni hangin ay wala, kaya namatay si Andre at naging isang kalansay na kabalyerong nagbabantay sa labirin. Idinagdag ni Andre na winasak niya ang silid na iyon upang maiwasan ng ibang manlalaro ang kaparehong sinapit niya. Nais ni Andre na makipagkita kay Earth at talunin siya. Matagal na niyang nilalabanan ang unti-unting pagkabaliw upang hindi tuluyang maging halimaw, kaya kung matatalo siya ni Earth, iyon ay magiging paglaya niya upang muling makapiling ang kanyang mga kasamahan. Pagtatapos ng kwento, biglang naglaho ang hagdanan at tuluyang nahulog si Earth pababa. Pagmulat ni Earth, nasa harap na niya si Andre, ngunit wala na itong katinuan at tuluyan nang naging isang halimaw. Pumutok ng palaso si Earth kay Andre, ngunit dahil puro buto ang katawan nito, wala itong naramdaman na sakit. Napakabilis ni Andre kaya muntik nang tamaan si Earth. Hindi lamang siya mabilis, kundi napakalakas din ng kanyang mga atake, kaya inisip ni Earth na hindi ligtas kung patuloy siyang tatanggol lamang.
Kaya nang magpakampante si Andre, itinapon ni Earth ang isang bote ng apoy upang sunugin siya bago agad umatake. Ngunit agad na iwinasiwas ni Andre ang kanyang espada. Naglabas ito ng isang hangin na parang talim na nagdulot kay Earth ng epekto ng nabaling kamay, kaya hindi niya na mahawakan ang kanyang pana. Sa puntong ito, lumipat si Earth sa paggamit ng compound bow, ngunit napakahirap tamaan si Andre. Matapos ang ilang sandaling pakikipagpulong, tinamaan si Earth ng atake ng kalasag ni Andre, dahilan upang manigas ang buong katawan niya at hindi makagalaw. Kalma lamang na lumapit si Andre, balak siyang tapusin, ngunit sa mismong sandaling itinaas ni Andre ang espada. Natapos na ang epekto ng pagkamanhid ni Earth, kaya nakaiwas siya at naibigay ang isang sipadiretsyo sa mukha ni Andre. Sa puntong ito, ginamit ni Earth ang kanyang illusion skill upang lituhin si Andre, sabay pinagsama ito sa kanyang bakal na latigo para sa sunod-sunod na pag-atake, hindi binibigyan ng pagkakataong makabawi si Andre. Hinawakan ni Earth si Andre sa gitna ng mga apoy at sinimulan gamitin ang singsing sa kanyang kamay, ngunit napakahaba ng oras ng pagbibigkas ng mahika, kaya kinailangan niyang gamitin ang kalasag upang salagin ang isa sa mga atake ni Andre. Bago pa maihataw ni Andre ang kanyang susunod na hiwa, natapos ni Earth ang pagbigkas ng kanyang mahika. Isang bolang liwanag ang lumitaw, at naniwala si Earth na sa pagkakataong iyon, matatalo na si Andre. Ngunit tanging ilang bahagi lamang ng katawan ni Andre ang naging bato. Biglang lumitaw ang isang anino ng Fairy Queen mula sa singsing at nagsimulang bigkasin ang isang mahika, na tuluyang nagpabato kay Andre. Nagpasalamat si Earth sa Fairy Queen, saka siya tumakbo upang pulutin ang kanyang pana. Patuloy na inaatake si Andre at tinapos ito gamit ang dalawang sumasabog na potion. Sa puntong ito, muling bumalik si Andre sa anyo niyang tulad noong siya ay buhay pa. Nais ni Andre na gamitin ang natitirang oras niya upang magpasalamat kay Earth sa pagtulong na matupad ang kanyang hiling. Ang mga nakaraang laban niya ay puro kabagutan lamang, kaya hindi siya umaasa ng marami mula sa mga solo na manlalaro. Bago tuluyang mawala, ibinigay ni Andre kay Earth ang espada ng kabalyero bilang tanda ng pasasalamat. Pagkaraan yon, dumating ang mga kasamahan ni Andre upang sunduin siya. Muli siyang nagpasalamat kay Earth at sabay silang umakyat sa langit kasama ng kanyang mga kasama. Pagkawala ni Andre, nagpadala ang publisher ng abiso sa lahat ng manlalaro na natalo na ang unang boss ng event. Naunawaan ni Earth na marami pang boss ang naghihintay sa kanya sa event na ito, at ang espada ni Andre ay nadagdag sa listahan ng kanyang mga maaaring gamiting sandata. Pagbalik sa pandayan, kinailangan ni Earth na humanap ng paraan upang maibalik sa dati ang kanyang mga sandata. Ngunit ang kadena ay sobrang sira para maayos, at ang pana at kalasag ay malubhang nasira rin. Gayunpaman, labis na natuwa si Earth na naibalik niya sa bahay ang espada ng kabalyero ni Andre. Sa panahong ito, isang bagong karakter para sa event ang ipinakilala. Kinabukasan, inimbitahan ng koponan ni Zwei si Earth na samahan sila sa pagsakop sa isang dungeon. Ngayon, hindi makasali si Nora at Kasamin. Napansin ni Earth na si Millie lamang ang may kakayahang magpagaling, kaya nag-alala siya na medyo mapanganib ang pag-explore sa dungeon kasama ang grupong ito. Gayunpaman, sinabi nila na may bago pang healer na darating pa lamang. Ang pangalan niya ay Alisa, isang tao na may matapang na personalidad at bastos ang pananalita. Ngunit dahil wala ng ibang healer, kinailangan nilang tanggapin siya. Ngayon lang sila nakatapos magsalita nang dumating si Alisa na may napakaabang pag-ugali. Pagkakita ni Alisa kay Earth, hinamak niya ito bilang mahina na archer at pinagdudahan ang kakayahan niya. Hindi pinansin ni Earth ang panlalait at inimbitahan si Alisa sa dungeon upang patunayan ang kanyang kakayahan. Napakagaling ng kakayahan ni Earth sa pag-lock break, kaya agad nilang narating ang ikalimang palapag. Iminungkahi ni Zwei na magpahinga muna sila ng kaunti, ngunit sinabi ni Alisa na limitado ang oras at iginiit na magpatuloy ang lahat. Gayunpaman, mula sa palapag na ito, kailangan nilang maging maingat dahil maraming traps at mapanganib na halimaw tulad ng lesser liches na maaaring immune sa pisikal na pinsala at magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto na naglilimita sa galaw. Biglang nakatanggap si Earth ng abiso na maraming halimaw ang paparating, 12 sa kanila, kabilang ang 4 na lesser liches. Dahil naharang ng mga halimaw ang lahat ng daan, wala silang magawa kundi humarap at labanan ang mga ito. Sa panahong ito, mananatili si Millie sa likuran upang sumuporta gamit ang mga spells, habang si Alisa ay sobrang natakot sa mga halimaw kaya hindi niya naririnig ang sinasabi ni Zwei. Pagkakita agad ng mga halimaw, tinira ni Earth ang mga ito gamit ang pana. Sa tulong ng kanyang mga kasama, matagumpay nilang nalampasan ang unang alon ng mga halimaw. Sa puntong ito, lumitaw ang unang lesser lick. Gamit ang kanyang taunt skill, ginamit ni Reggie ang atensyon nito upang matamaan ng kanyang mga kasama. Natalo ang unang lick, ngunit ngayon ay naging bato ang kamay ni Reggie at hindi na siya makagalaw. Ang natitirang 3 ay mabilis na sumugod, sabik na inaatake ang mga ito. Kung hindi ginamit ni Alisa ang spell upang maibalik ang galaw ni Reggie sa oras, mamamatay silang lahat, ngunit sobrang takot siya kaya hindi makapagsalita.
Samantala, nauubos na rin ang mana ng koponan ni Zwei. Sa puntong ito, lumitaw si Earth na may 3 explosive potions upang pigilan ang mga halimaw. Sa wakas, nakapagpakalma si Alisa at matagumpay na naibalik ang galaw ni Reggie, kaya nakabalik siya sa pakikipaglaban kasama ang lahat. Matapos ang mahirap na laban, tuluyan nilang natalo ang lahat ng Lesser Liches. Ang paulit-ulit na reklamo ni Alisa tungkol sa kabagalan ni Earth ay ikinagalit ni Zwei, at pati si Millie, nang makita ang dalawa na nag-aaway, ay naiinis at iginiit na kumilos sila ng maayos. Napagtanto ni Alisa ang kanyang pagkakamali at kusang humingi ng tawad kay Earth, at syempre, hindi niya ito inalintana at hinikayat siya. Bagaman hindi nila naabot ang huling palapag sa pagkakataong ito, nagpasalamat pa rin si Zwei kay Earth sa pagsuporta sa kanila ngayong araw. Nagpaalam si Earth sa lahat at umalis, na hindi alam na may isang dalaga na nakatayo sa likuran niya, pinapanood siya. Kinabukasan, ang dalaga mula kahapon ay pumunta sa bahay ni Earth ng mag-isa upang makita siya. Tinitingnan ang kanyang kimono, matutulis na tenga, at mga sungay na kahawig ng dragon, hinulaan ni Earth na hindi siya isang player. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kapatid ng Fairy Queen, at sinabi niyang dumating siya upang kuhanin ang mga labi ni Earth. Narinig ito, agad na binangga ni Earth ang kanyang ulo, tulad ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Tunay nga, magkasunod na kapatid sila. Sa katunayan, dumating siya ngayon dahil sinabi ng kanyang kapatid na napakasarap ng pagluluto ni Earth, kaya gusto niya itong tikman. Gayunpaman, tumanggi si Earth dahil plano niyang pumunta sa tindahan ng kagamitan ngayon, hindi manatili sa bahay. Narinig ito, ipinilit niyang sumama kay Earth na sinamantala ang pagkakataon upang maglakad-lakad sa mga kalye. Ngayon, nais ni Earth na tanungin ang may-ari ng tindahan kung maipapaayos ang kanyang kapa, na labis na nasira matapos ang maraming laban. Pinayuhan siya ng may-ari ng tindahan na gumawa ng bagong kapa, kaya iniwan niya ang balat at balahibo ng mga ligaw na oso. Labis na natuwa ang may-ari ng tindahan at agad kinumpirma ang order. Dahil gagamitin ang pilak na metal sa kapa, mas mataas ang gasto sa paggawa kaysa sa karaniwan. Pumayag si Earth at nangakong babalik sa loob ng ilang araw upang kunin ito. Masaya ang kapatid ng Fairy Queen na natapos na ni Earth ang kanyang gawain, dahil sa wakas ay matitikman niya ang kanyang pagluluto. Pag-uwi, ipinakita ni Earth ang kanyang kasanayan sa pagluluto sa pamamagitan ng paghain ng rabbit steak na hinaluan ng herbs sa kapatid ng Fairy Queen. Tinikman niya ang isang piraso, labis na pinuri, pagkatapos ay nilamon ang 3 plato at pinasalamatan si Earth sa pagkain. Tinanong ni Earth kung siya ba ay isang espiritu, ngunit tumanggi siyang sumagot. Sa ilang tiyak na dahilan, hindi rin niya maibunyag ang kanyang pangalan. Pinayagan siya ng kapatid ng Queen na tawagin siya ni Earth kung anuman ang gusto niya, kaya binigyan niya siya ng palayaw na Ryu dahil sa kanyang mga sungay na kahawig ng dragon. Labis na natuwa si Ryu at nangakong babalik siya ng madalas. Sa parehong sandali, nagpadala ang publisher ng isang mahalagang abiso sa mga player. Noong gabing iyon, pumunta si Earth sa Forge upang talakayin ang abiso ng hapon kay Blacks. Ayon sa abiso, malapit ng payagan ng laro ang mga tao na i-reset ang kanilang mga upgrade skills mula sa simula. Sa simula, plano ni Earth na ituon ang pagpapahusay sa kanyang attack stats, ngunit nang maalala niya kung paano nagdulot ng kasiyahan sa iba ang kanyang iba pang kasanayan, nagpasya siyang panatilihin ang lahat ng ganoon nang hindi nagbabago. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ang armor na iniutos ni Earth. Dahil sa karagdagang metal, tumaas ng husto ang defense stats nito. Inalok ng may-ari ng handicraft shop na bilhin muli ang lumang armor ni Earth, ngunit tumanggi siya. Matagal na kasama ni Earth ang armor, kaya kung kailangan niyang ihiwalay ito, makakaramdam siya ng labis na panghihinayang. Sa daan pa uwi, nakatagpo ni Earth ang Fairy Queen kasama ang ilang ibang espiritu. Kailangan ng Fairy Queen na makipag-usap kay Earth, kaya lumikha siya ng hadlang na naghihiwalay sa kanila mula sa panlabas na mundo. Humingi ng paumanhin ang Fairy Queen kay Earth dahil hindi siya kailanman makakabuo ng pact sa mga espiritu. Inisip ni Earth na baka ayaw sa kanya ng mga espiritu, ngunit sa kabaligtaran, 80% ng populasyon ng Spirit Kingdom ay nagnanais na bumuo ng pact sa kanya. Kaya, kung may anumang espiritu na bumuo ng pact kay Earth, mamamaliitin ito at magiging magulo ang buong kaharian. Bagaman labis na nagulat si Earth sa narinig, naintindihan niya ang sitwasyon ng Fairy Queen. Bilang kapalit, ibibigay niya sa kanya ang katumbas na kapangyarihan. Hinawakan ng Fairy Queen ang kamay ni Earth at ipinagkaloob sa kanya ang 2 skills na nilikha noong panahon ng nakaraang Spirit King. Una ay ang 7 Lost Star skill, na nagpapahintulot kay Earth na makaputok ng 7 sunod-sunod na araw, na nagdudulot ng malakas na pinsala sa mga target. Kasunod ay ang Sacrifice Bow skill, na kapag na-activate, isinusuko nito ang 90% ng health ng player at 100% ng mana, at pagkatapos ay pinapayagan siyang makaputok ng araw na may nakamamatay na lakas. Gayunpaman, napakamapanganib ng Sacrifice skill, kaya pinayuhan siya ng Fairy Queen na gamitin lamang ito bilang huling paraan.
Bukod dito, ibinahagi rin ng Fairy Queen na malapit nang ma-update ang mapa ng Spirit Kingdom na magpapahintulot sa mga player na bisitahin ito. Lubos niyang inaasahan na pupunta si Earth sa kanyang tahanan para maglaro. Bago umalis ang mga espiritu, binigyan ni Earth ang mga ito ng ilang regalo, karamihan ay pagkain. Iniisip niya sa sarili na tiyak na magiging masaya ang nalalapit na paglalakbay sa Spirit Realm. Kinabukasan, inimbitahan ni Earth ang buong team niya upang ipakain sila ng pagkain. Habang nagluluto ng karne, ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa mga gaming campaigns sa merkado. Sa kasalukuyan, may 4 na magkakaibang laro sa merkado na gumagamit ng VR headsets. Dahil nagkakumpetensya ang mga larong ito, bawat isa ay may sariling campaign para makaakit ng mga player. Para sa larong kanilang nilalaro, i-update ng publisher ang Spirit Kingdom sa loob ng ilang araw. Ngunit dahil napakasarap ng nilutong pagkain ni Earth, wala nang nakinig sa kanyang sinabi. Sinubukan pa ni Zwei na manakaw ng piraso, kaya siya ay pinatamaan ni Earth. Upang makapag-concentrate sa pagluluto, iniabot ni Earth ang kanyang pamaypay kay Nora, inutusan siyang hampasin si Zwei ng buong lakas kung susubukan pa niya ang anumang kalokohan. Dahil bigla ang tataas ang bilang ng mga player, ang mga guild ay aktibong magre-recruit ng mas maraming miyembro. Iniisip ni Nora na dapat ding mag-recruit ang team ni Zwei dahil mas mainam kung medium-sized ang kanilang grupo. Ngunit una, kailangan nilang i-retrain si Alisa o mangbuli siya sa mga bagong miyembro. Naalala niya na minsang nailigtas ni Earth si Alisa. Kaya muling nais ni Zwei na imbitahan si Earth na sumali sa kanilang team. Ngunit tumanggi pa rin siya. Para kay Earth, ang pinakamahalaga pa rin ay maging malaya sa paggawa ng gusto niya. Sa oras na yon, tila naamoy ni Rue ang pagkain at palihim na pumasok sa bahay ni Earth. Sinubukan niyang nakawin ang isang piraso ng karne pero sinapak siya ni Earth. Nang makita si Rue, nagtataka ang lahat kung sino itong babae at inakala nilang napagod na si Earth sa Fairy Queen at may bagong kasintahan. Dahil sa kakulitan ni Ryuji at Zui, pinaputok ni Earth ang kanyang palaso sa kanila upang ituwid ang maling akala. Nagbulungan ang grupo, malinaw na pinaghihinalaan silang may nangyayari sa pagitan ni Earth at ng babae, lalo na't tinawag niya itong Little Ryu. Ngunit narinig ni Ryu at sinabi na si Earth lamang ang may karapatang tawagin siyang ganyan. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay na-update ang mapa ng Spirit Kingdom sa laro. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan papunta roon ay sumunod sa agos ng mga manlalaro patungo sa Hilagang Kuta. Pagdating, nais ng gwardiya na suriin ang singsing na suot ni Earth. Nang makita ang singsing, nakilala niya si Earth bilang kagalang-galang na panauhin ng Reyna at ipinadala ang isang asul na ibon na nagngangalang Pikasha upang salubungin siya. Si Pikasha ay isang ibon na ilan lamang sa mga espiritu ang pinapayagang sakyan, at nang makita si Earth na nakasakay dito, nagtaka ang ibang manlalaro kung sino ang manlalarong ito. Umakyat si Earth sa likod ni Pikasha at napansin niyang napakamalusob ng mga balahibo nito. Di nagtagal, lumipad ito pataas at diretsyo sa gitna ng kaharian, kung saan matatagpuan ang kastilyo ng Reyna. Pagkatapos ng kalahating araw na tuloy-tuloy na paglipad, sa wakas ay nakarating sila. Bumukas ang mga pintuan ng kastilyo, at sa loob, naroon ang Reyna at iba pa upang salubungin si Earth. Nasa kastilyo ng Fairy Queen, seryosong isinagawa ni Earth ang mga ritual, lumuhod at yumuko upang batiin ang kanyang kamahalan ang Reyna at magpasalamat sa kanyang mainit na pagtanggap. Ipinahayag ng Reyna na magkakaroon ng maliit na parada ang kaharian ngayong gabi, na si Earth ang pangunahing tauhan, at umaasa siyang ma-enjoy niya ito. Umupo si Earth sa Pikasha, dumadaan sa kalsada sa gitna ng walang katapusang hiyawan ng mga tao. Bagaman karaniwan ay ayaw ni Earth sa atensyon, naramdaman niyang napakasaya ng atmosfera dito ngayon. Kahit na sa mundong laro lamang ito, hindi lahat ang makakaranas ng ganitong pakiramdam, kaya't pinili niyang lubusang ma-enjoy ang sandaling ito. Kinabukasan, pumunta si Earth sa palasyo kung saan nananatili ang Fairy Queen, nagtataka kung ang seremonya ng pagtanggap kahapon ay sobra-sobra. Lumabas na kumakalat ang balita sa kaharian na nais ng Reyna na monopolyo si Earth, kaya kinailangan niyang gawin ito upang ipakita sa mga tao ang patas na pakikitungo. Gayunpaman, iniisip ng Fairy Queen na dahil nakuha na niya ang reputasyon, baka mas mabuting talagang monopolyo si Earth na tanging pinipigilan lamang kapag pinaalalahanan ng kanyang mga tauhan. Humiling din si Earth na simula bukas, siya ay mag-explore sa Spirit Kingdom bilang isang simpleng adventurer. Matapos ang audience, naglakad si Earth sa mga koridor ng palasyo at nakatagpo ang Fairy Queen. Tinanong niya kung ano ang balak ni Earth at sinabi nitong naghahanap siya ng inn upang matulog. Inanyayahan siya ng Reyna na matulog sa kanyang silid. Alam ni Earth ang madilim na intensyon ng Fairy Queen kaya agad siyang tumakbo. Kung may gagawin sila sa isa't isa, tiyak na magugulo ang buong kaharian. Pagkatapos iwan ng Royal City, sumakay si Earth sa Pikasha, patungo sa isang fortress town sa timog, malayo sa Nexia Town, kaya mas kakaunti ang mga manlalaro kaysa sa ibang lugar. Dito, may isang tavern kung saan maaari siyang tumanggap ng commission quests, at umupa rin siya ng silid bilang pansamantalang base.
Matapos gumawa ng mga quest buong araw, kinailangan ni Earth na magluto upang mapawi ang kanyang gutom. Gamit ang mga sangkap na mayroon siya at ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagluluto, nakagawa siya ng mga putahe na napakasarap kaya ang mga customer sa ibaba ay umakyat, umaasang papayagan silang makatikim. Kaya't napilitan si Earth na gumanap muli bilang chef, nagluluto para sa lahat. Nagpatuloy ng payapa ang buhay ni Earth. Sa araw, nangangaso siya ng mga halimaw at gumagawa ng mga komisyon, at sa gabi, bumabalik siya sa tavern upang magluto at uminom ng masaya kasama ang lahat. Isang araw, biglang dumating ang waitress at nagmamadaling sinabihan si Earth na magtago agad dahil may isang kilalang panganib na taong naghahanap sa kanya. Ang babaeng ito ay ang hangal na anak ng tagapamahala ng fortress. Nabalitaan niya ang tungkol sa isang chef na may pambihirang galing, kaya ngayong araw ay pumunta siya upang hulihin si Earth at gawing kanyang pribadong chef. Upang protektahan si Earth, nagsinungaling ang may-ari ng tavern at sinabing may mahalagang lakad si Earth at umalis patungong silangan. Nang marinig ito, iniutos ng anak ng tagapamahala na siya satin at alamin ang lahat ng adventurer na papunta sa silangan at sinabi niyang dapat mahuli nila ang chef na iyon anuman ang mangyari. Pagkaalis niya, napabuntong hininga ng malalim ang may-ari ng tavern sa ginhawa. Tapat siya kay Earth, inamin na inutusan siya ng Fairy Queen na magpanggap na hindi alam at magbantay kay Earth. Tungkol naman sa babaeng iyon kanina, palalo siya dahil palaging pinapalaki ng kanyang ama, kaya ganoon ang kanyang ugali. Upang hindi makasagasa pa sa iba, nagpasya si Earth na lisanin ang lugar na ito, kahit na bahagya siyang nanghihinayang, dahil ang oras na ginugol kasama ang lahat ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan. Sa gabing iyon, umalis si Earth sa tavern upang lumabas ng Royal City. Dahil natakpan ng buwan, dahan-dahan siyang lumapit sa tarangkahan ng lungsod, ngunit hinarang siya ng mga gwardya. Narinig ng dalawang gwardya ang tungkol sa babaeng iyon at alam nila ang maraming labis na ginawa niya. Sa kasalukuyan, nag-ipon sila ng ebidensya ng kanyang masamang asal upang ipasa sa kaharian. Kaya't sinabi nila kay Earth na malayang makalabas mula rito. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay na sa kanya ang isang matandang espiritu. Dahil sa napakasarap na pagluluto ni Earth, nagpasya siyang tulungan si Earth bilang pasasalamat. Samantala, sa loob ng Royal City, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa masamang asal ng anak ng tagapamahala ng fortress laban sa mga adventurer. At higit pa rito, ang taong iyon ay si Earth na labis na ikinagalit ng Queen. Kinabukasan, dinala siya ng matandang espiritu na si Zetan sa isa pang bayan sa Spirit Kingdom na kilala sa mga aktibidad pangsining. Ang musika na tumutugtog sa paligid ay nagbigay kay Earth ng damdamin ng kasiglahan sa lugar, ngunit dahil hindi siya nakatulog kahapon, labis siyang pagod. Pinunta siya ni Zetan sa isang inn na madalas niyang bisitahin. Matapos magpaalam kay Zetan, sa wakas ay nakapagpahinga si Earth. Kinabukasan, matapos muling mag-log in sa laro, nakaramdam si Earth ng kakaiba nang hindi makagalaw ang kanyang karakter. Inisip niyang bug lang ito sa laro, ngunit nang hilahin niya ang kumot, nakita niya ang Fairy Queen na nakahiga roon, naghihintay sa kanya. Agad na nagkunwari si Earth na natutulog, ngunit nakita siya ng Fairy Queen. Umaasa siyang palalampasin siya ng Queen dahil madali lang itong magdulot ng hindi pagkakaintindihan kung may makakita sa kanila. Ngunit nagtampo ang Queen at mariing tumanggi na pakawalan siya. Sa sandaling iyon, narinig ng may-ari ng inn ang ingay sa loob ng kwarto, inisip na nagising na si Earth at nais siyang imbitahan para sa agahan, ngunit nakita ang dalawa na nakahiga sa kama. Akala ni Earth ay may dinalang babae, kaya si Zetan ay naging mausisa at dali-daling pumasok upang makita. Nang malaman nilang ang babae ay ang kanyang kamahalan na si Queen, pareho silang nagulat. Lumitaw rin si Ryu at nagpakita ng matinding selos sa nakitang inangkin ng kanyang kapatid si Earth. Sa totoo, dumating ang Fairy Queen upang humingi ng paumanhin sa abalang naganap kanina. Ang anak ng fortress manager at ang kanyang mga sundalo ay nararapat na naparusahan sa pamamagitan ng pagsumon ng arena at mental na pagpapahirap upang hindi nila muling gawin ang kanilang pagkakamali. Bukod dito, lahat sila ay ibinaba sa pinakamababang ranggo bilang mga sundalo. Higit pa rito, labis na minahal si Earth ng mga tao rito, kaya wala namang dahilan para siya ay magalit sa kahariang ito. Dahil dito, lubos na nakapaniwala ang Queen. Nang marinig ito, natuwa ang Fairy Queen at sinubukang yakapin si Earth, ngunit binangga siya sa ulo ng kanyang kapatid na si Rue na hinila ang kanyang tainga at dinala pa uwi. Pagkatapos nito, nagpaalam ang Queen at si Rue sa lahat upang bumalik sa palasyo. Ang pagkitang may kilalang tao si Earth ay labis na ikinagiliw ng may-ari ng inn at ni Zetan. Ipinakita ng may-ari ng inn na noon, nagkaroon ng digmaan ang tribo ng mga espiritu laban sa ibang lahi. Kaya kung malalaman ng mga tao na narito ang dragon na si Rue, tiyak na magugulo ang bayan. Bagaman kakagising lang at nakaranas ng ganitong abala, ninanais ni Zetan ang uri ng abalang kung saan biglang hinahabol siya ng magagandang babae. Biglang pumasok ang isang babae na naghahanap kay Zetan. Ang kanyang anak na babae ay nawala, kaya umaasa siya na matutulungan siya ni Zetan. Inanyayahan ni Earth ang babae na makipag-usap,
Sa kanilang pag-uusap, natuklasan nilang siya ay si Karen Fenrir. Karaniwan, gumigising ang kanyang anak na babae ng maaga para sa paglalakad sa umaga, ngunit ngayong araw, hindi pa siya nakauwi ng mas matagal kaysa sa normal. Kaya nag-alala si Karen at naghanap ngunit hindi niya natagpuan ang kanyang anak kahit saan. Nangamba si Karen na may masamang nangyari. Pagkatapos, ibinigay ni Karen kay Earth at Zetan ang isang larawan ni Mina, umaasang matutulungan nilang hanapin ang kanyang anak na may kasamang malaking gantimpala. Siyempre, inimbitahan ni Earth si Zetan na tanggapin ang komisyon, sinasabing tutulungan niya ang matandang lalaki bilang ganti sa pagdala sa kanya buong gabi noon. Nagpunta ang dalawa sa mga gwardiya sa gate at natutunan ang direksyon kung saan nagpunta ang anak ni Karen. Naglakad sila ng matagal ngunit hindi pa rin nila natagpuan ang bata. Sa puntong ito, napansin ni Earth na may mga halimaw na papalapit sa paligid nila. Madali silang natalo ni Zetan at Earth sa isang hampas lamang, ngunit matapos ang mahabang paghahanap nang hindi makita ang anak ni Karen, kinailangang palawakin ni Earth ang sakop ng mapa. Nakita niya ang mga palatandaan ng isang grupo ng mga halimaw kasama ang isa pang tao. Agad na sumampa si Earth kay Zetan at nagmadaling pumunta roon. Tiyak, ang batang babae sa unahan ay si anak ni Karen. Binigyan ni Earth si Zetan ng isang potion, inutusan siyang sumugod sa mga kalaban at budburan si Mina ng potion, habang siya ay mananatili sa likod para magbigay ng suporta. Sa isang pagsugod lamang, madaling nataboy ni Zetan ang mga goblin, saka ibinato ang recovery potion kay Mina, at magkasama nilang natalo ang lahat ng mga halimaw. Matapos nilang malinis ang mga goblin, nagpasalamat si Mina sa dalawa sa pagsagip sa kanya. Ngunit sinabi ni Zetan na hindi na niya kailangan maging formal, dahil sinusunod lamang nila ang komisyon ng kanyang ina. Ipinakilala rin ni Earth ang kanyang sarili at tinanong kung bakit hindi siya nag-transform bilang lobo para labanan sila. Sumagot si Mina na habang naglalakad, may isang matamis na amoy na dumaan, kaya nahilo ang kanyang ulo. Nang kanyang ma-realize, napalibutan na siya ng mga goblin at hindi makapag-transform. Nang marinig ito, binigyan ni Earth si Mina ng antidote potion at sinabi sa kanya na inumin ito. Pagkatapos uminom, agad na naibalik ni Mina ang kanyang kakayahang mag-transform. Alam na nasa panganib si Mina, sinabi ni Earth sa kanya na sumampa kay Zetan at bumalik muna, habang siya ay mananatili upang magpahinga ng kaunti. Pagkadalisay ni Zetan, humarap si Earth at tinawag ang natitirang tao na nagtatago sa damuhan. Nang makita siyang matatag, itinapon ni Earth ang isang explosive potion patungo sa damuhan, kaya napilitang tumakbo ang tao dahil sa init. Napansin ni Earth na hindi mukhang isang player ang taong ito, kaya kung siya ay makakatakas, masisira ang ugnayan ng mga tao at ng tribo ng espiritu. Sinubukan ng lalaki na atakihin si Earth gamit ang kutsilyo, ngunit umatras si Earth at binigyan siya ng sipa, dahilan para siya ay mahulog na nakaharap sa lupa at mamatay kaagad. Sa mundong ito, parehong kailangang mamuhay ng payapa ang tribo ng espiritu at tribo ng dragon. Sinumang magdudulot ng digmaan ay hindi patatawarin ni Earth. Nang bumalik si Earth sa kagubatan, nakita niya si Zetan at si Mina na naghihintay pa rin roon. Nagtagal sila upang hintayin si Earth na parusahan ang salarin bago sabay na umuwi. Nang makita niyang ligtas ang kanyang anak, pinasalamatan ni Karen sina Earth at Zetan at binayaran sila. Ngunit napansin ni Earth na tila interesado si Mina kay Zetan, kaya gusto niyang ayusin ni Karen ang dalawa upang maging mas malapit. Si Mina naman ay agad na pumayag, kaya natupad ang hangarin ni Zetan na hangaan ng isang magandang babae. Pagdating niya sa kanyang kwarto, ginamit ni Earth ang kanyang singsing upang tawagin ang Fairy Queen. Akala ng Queen na magko-confess siya ng pagmamahal, ngunit muling binigyan siya ng sipa ni Earth. Ipinaalam ni Earth sa Fairy Queen ang sitwasyon ni Mina. Natakot din ang Queen sa posibleng hidwaan sa pagitan ng tribo ng espiritu at mga tao, kaya pinasalamatan siya sa maagap na interbensyon. Dahil naroroon na siya sa kwarto ni Earth, gusto niyang magkasama silang matulog. Ngunit maraming panghihikayat mula kay Earth bago siya pumayag na umalis. Kinabukasan, nag-check out si Earth upang bumalik sa lungsod ng mga tao. Sa oras na yon, dumating din si Zedon. Sa kanyang ekspresyon, alam ni Earth na naging magkasintahan na sila. Binyayaan niya ang dalawa at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Tinawag ni Earth ang kanyang maasahang katulong na si Pikasha at lumipad diretsyo pabalik sa Human Town. Ngunit ayaw niyang makaakit ng atensyon, kaya pinatigil niya ito sa City Gate. Bilang pasasalamat, naghanda si Earth ng maraming masasarap na pagkain para kay Pikasha, na masayang kumain bago niya ibigay ang isa sa kanyang mga balahibo kay Earth. Nagpaalam si Earth kay Pikasha at nagtungo sa forge para ayusin ang kanyang kagamitan. Pinalakas din niya ang kanyang bow gamit ang metal upang tumaas ang kapangyarihan nito sa atake. Pumunta si Earth sa Monster Field upang subukan ang lakas ng kanyang bagong bow nang makatanggap siya ng abiso na natapos na ang Dungeon Challenge event. Nais nilang gantimpalaan ang mga nakagawa ng malaking kontribusyon sa pamamagitan ng isang espesyal na torneo para lamang sa mga nakapatay ng mga nakatagong boss na may gantimpalang kagamitan na may mataas na stats.
Ngunit ayaw ni Earth na magpakitang gilas sa harap ng lahat, kaya tinanggihan niya ito. Biglang narinig niya ang pag-iyak mula sa kabubatan. Nang lumapit, nakita niya ang 4 na taong nakahiga ng walang malay, at sa gitna nila ay umiiyak ang isang baby dragon. Narinig ang pag-iyak mula sa kabubatan, dali-daling tumakbo si Earth at nakita ang isang baby dragon na umiiyak. Bagaman hindi alam ni Earth kung ano ang nangyari, sa pagkakita sa 4 na patay na tao sa paligid, naisip niyang hindi ito biro. Ngunit kung iwan niya ang dragon dito, mababahala ang kanyang konsensya, kaya inako niya ito. Dahil mukhang gutom ito, kumuha si Earth ng isang piraso ng karne upang pakainin ito. Bagaman naiawa siya rito, alam niyang kung sakasakali niyang dalhin ito, makakaakit siya ng atensyon ng lahat. Sa ngayon, isinaalang-alang muna ni Earth ang gutom ng dragon. Nagulat siya sa dami ng kinain nito. Matapos mapunan ang tiyan nito, natulog ang dragon. Ginamit ni Earth ang pagkakataong ito upang tawagin ang Fairy Queen gamit ang kanyang singsing upang talakayin kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang makita niya ang dragon, labis itong nagulat, hindi maintindihan kung bakit may pulang dragon na lumitaw dito. Ayon sa Fairy Queen, magkaibang lahi ang Dragon Tribe at Dragon Race. Pareho silang may malaking kapangyarihan sa loob nila. Ngunit habang ang Dragon Race, tulad ni Ryu, ay matagumpay na nakontrol ang kanilang kapangyarihan upang mamuhay kasama ang ibang lahi. Pinili ng Dragon Tribe na iwan ang pagkontrol sa kanilang kapangyarihan at putulin ang lahat ng ugnayan sa paligid. Bukod dito, ang pulang dragon ay may dalang malaking kapangyarihan, itinuturing na simbolo ng Dragon Kingdom. Kaya ang pagdukot sa batang pulang dragon ay magpapagalit ng husto sa Dragon Tribe. Sa puntong ito, lumitaw ang isang kasunod ng Fairy Queen, nagsabing papalapit na ang mga pulang dragon at pinilit ang reyna na umuwi. Nang makita ng kasunod ang pulang dragon, nagulat ito at inisip na palay ng dukot ng hangal ang reyna ng isang pulang dragon, kaya ipinaliwanag ng reyna na si Earth ang nakakita sa dragon na ito. Kaagad, 2 higanteng pulang dragon ang lumitaw sa himpapawid, lumilipad papunta kay Earth. Paglapag nila, naniwala ang 2 dragon na sina Earth at ang Fairy Queen ang nangdukot sa kanilang anak. Bagaman sinubukan ng Fairy Queen na magpaliwanag, pinigil siya ng dragon. Sinabi ni Earth na patay na ang taong nangdukot sa dragon, at siya ay nag-aalaga lamang nito. Nang marinig ito, hiniling ng ama ng dragon kay Earth na isauli ang kanyang anak. Kung may tapang si Earth, maniniwala siya sa kanyang sinabi. Hindi nag-atubili si Earth at inilagay ang batang dragon sa paa ng ama nitong dragon. May kakayahan ang Dragon Tribe na makita ang alaala ng kanilang mga anak kapag nagkaroon ng kontak sa kanila. Kaya naunawaan ng ama ng dragon na tunay na inaalagaan lamang ni Earth ang kanyang anak at humingi siya ng paumanhin. Bilang paghingi ng tawad sa insidenteng ito, hiniling ng ama ng dragon na sabihin ni Earth ang kanyang kahilingan at tutuparin niya ito. Nais ni Earth na matapos ang insidenteng ito, hindi na magduda ang Dragon Tribe sa Spirit Kingdom. Bukod dito, gusto niyang panatilihing lihim ang pagpupulong nila ngayon dahil gusto niyang manatiling mababa ang kanyang profile. Tinanggap ng 2 dragon ang mga kahilingan ni Earth at umalis. Lubos na nagpasalamat ang Fairy Queen na isinasaalang-alang ni Earth ang kapakanan ng Spirit Kingdom. Bilang pasasalamat, inimbitahan siya ng Queen na bumisita sa kanyang kastilyo. Ngunit sinabi ni Earth na nais niyang humanap ng iba pang commissions, kaya mas pinili niyang pumunta sa bayan. Tinawag ng Fairy Queen si Picassia bilang kanyang kasama. Pagdating doon, napansin ni Earth na wala ng commissions para sa kanya dahil maraming human adventurers na ang dumating para tanggapin ang mga ito. Iminungkahi ng innkeeper na manatili si Earth at magtrabaho para sa kanya. Kaya noong gabing iyon, naging waiter si Earth, nagdadala at naglilinis ng mga pinggan para sa tindahan. Matapos ang isang araw ng masigasig na trabaho, sa wakas ay natanggap ni Earth ang kanyang sahod at oras na para siya ay magpahinga. Bilang para sa game publisher, sila ay labis na nagulat na may isang manlalaro na kayang patawanin ang Fairy Queen at mainggit ang mga Dragon Race. Kinabukasan, nakahiga si Earth sa damuhan, iniisip ang kanyang paglalakbay sa larong ito. Maraming alaala ang kanyang nabuo at naging kilala sa lahat. Sa totoong buhay, abala si Earth sa kanyang trabaho kaya wala siyang oras para mag-ehersisyo at unti-unting humina ang kanyang katawan at hindi na niya magawa ang gusto niya. Ngunit sa mundong ito, malaya siyang gawin ang mga bagay na hindi niya magagawa sa totoong buhay. Ang pag-isip nito ay nagpaiyak kay Earth. Iniisip niya ang mga kaibigan na kanyang nakilala sa mundong ito at ipinangako na laging ingatan ang mga ito. Habang dumadaan siya sa Sazana Town, tinawag siya ng Fairy Queen para sa isang pagpupulong. Sa una, nagbiro ang Queen na tinawag lang niya si Earth dahil gusto lamang siyang makita. Ngunit sa totoo, gusto niyang tulungan ni Earth ang isang binata mula sa Dragon Tribe. Ang binatang ito ay isang asul na dragon mula sa Dragon Tribe na may kakayahang kontrolin ang hangin. Ang kapangyarihan ng Blue Dragon mula sa Dragon Tribe ay mas mahina kaysa sa ibang Dragon Tribe, ngunit mas mabilis at maliksi at kaya rin nilang magbago ng anyo bilang tao.
Dumating siya ngayon dahil ang pulang dragon na babae na inligtas ni Earth noong nakaraang araw ay biglang naging mapili sa pagkain. Kung patuloy siyang kumakain lamang ng kalahati sa karaniwan, hindi siya makakadevelop at makakasinggaling ng ibang dragon. Hindi lamang iyon, kundi humihiling din siya na turuan siya ng Blue Dragon kung paano magbago ng anyo bilang tao. Binigyang alam ni Earth na noong inaalagaan niya ang maliit na dragon na babae, kumakain ito ng marami. Nang marinig ito, hinulaan ng Fairy Queen na marahil ay dahil sa sobrang sarap ng niluto ni Earth, kaya ngayon nawala ng interes ang maliit na dragon sa ibang pagkain. Naging mausisa ang Blue Dragon at naistikman ang lutuin ni Earth. Matapos kumain, naunawaan niya kung bakit nagsawa ang maliit na dragon sa pagkain sa kanilang kaharian. Nagalit si Earth dahil sa biglang naging kusinero ng hindi niya gusto. Humingi ng paumanhin ang Blue Dragon at umaasa na makakagawa si Earth ng kaunting pagkain para dalhin sa maliit na dragon. Sinabi ni Earth na wala na siyang sangkap, kaya agad na tumakbo ang Blue Dragon para humanap. Nang hapon na yon, ibinigay ni Earth sa Blue Dragon ang isang kahon na puno ng mga pagkaing niluto niya para dalhin sa maliit na dragon. Malamang, magdudulot ito ng mas mabuting pakikitungo ng Dragon Tribe sa Spirit Tribe mula ngayon. Matapos ang kanyang gawain, papunta na si Earth sa kanyang inn, ngunit siya ay pinigil ng Fairy Queen. Naghanda siya ng kwarto para makapagpahinga si Earth, ngunit tumanggi si Earth, batid na kung matutulog siya roon, tiyak na papasok siya sa gabi. Kaya nagpaalam na lang siya at mabilis na tumakbo palayo. Sa Dragon Tribe, kinain ng maliit na dragon ang lahat ng pagkaing inihanda ni Earth. Tila nahulog ang loob niya sa sarap ng lutuin ni Earth. Nagulat ang mga nakapaligid na dragon, hindi inaasahan na may ganitong galing si Earth sa pagluluto. Sa loob ng ilang sunod-sunod na araw, sinubukan ng Blue Dragon na gumawa ng pagkain na katulad ng kay Earth, ngunit palaging nabibigo. Kaya plano niyang humingi ng pahintulot sa hari para matutunan ang pagluluto mula kay Earth. Kakatapos lang ni Earth mag-log in sa laro nang makita niya ang Fairy Queen na nakahiga at mahigpit siyang niyayakap. Agad niya itong pinukpok kaya namaga ang ulo nito. Ngunit gusto pa rin ng Queen na matulog ng kaunti, kaya kinailangan ni Earth na itali siya gamit ang lubid. Nang bumaba si Earth sa kalye, nakita niya ang mga tao na bumabati sa kanya na parabang isang sikat na tao. Ayaw niyang maakit ang pansin, kaya mabilis siyang dumaan at nagtago. Biglang may lalaki na tumawag sa kanyang sarili na email na tumawag kay Earth. Nakilala ni Earth na isa rin itong dragon, at dahil hindi niya alam ang layunin ng lalaki, nagsinungaling siya, sinasabing nagkamali lang siya ng pagkakakilala. Tiyak na ang dahilan ng pagbisita nito ay may kinalaman sa ginawa ni Earth para sa maliit na Red Dragon Lady. Ngunit natupad na ni Earth ang kanyang responsibilidad kaya umaasa siyang hindi na siya pipilitin maging chef. Ngunit habang naglalakad siya ng kaunti, naharang siya ni Emil at ng Fairy Queen. Lumabas na nagkasanib puwersa ang dalawa, kaya kinailangan ni Earth gamitin ang kanyang flight skill upang makatakas. Nais niyang humanap ng pansamantalang inn para mag-log out sa laro. Dapat dakpin siya ng dalawa sa lahat ng paraan, ngunit pagdating nila, nakapasok na siya ng maayos at na-lock ang kwarto. Kinabukasan, nag-log in si Earth sa laro at nakita na naglabas ang Queen ng wanted order laban sa kanya at ipinaskil ito sa lahat ng lugar. Sa puntong ito, labis na galit si Earth. Pumunta siya sa palasyo kung saan naninirahan ang Fairy Queen at sinipa ang pinto. Ipinahayag ni Earth ang kanyang pagkadismaya sa Queen at hiningi niyang alisin ang singsing sa kanyang kamay. Tungkol naman sa matandang si Emil, tinawag siya ni Earth na walang hiya at ipinahayag na mula ngayon, hindi na siya magluluto para sa Dragon Tribe. Kung gagamit si Emil ng puwersa, handa si Earth na makipaglaban. Sa puntong ito, hindi na itinago ni Emil ang kanyang tunay na anyo at nag-transform bilang isang dragon. Lumabas sila sa damuhan at nagsimulang magdeklara ng digmaan. Malinaw na ang dalawang Red Dragons mula noon ay nangako na itatago ang tungkol sa pagtulong ni Earth sa maliit na Dragon Lady. Ngunit ngayon, isang matandang lalaki na may asul na buhok ang lumitaw, pinipilit siyang magsilbi sa kanila. Hindi tatanggapin ni Earth ang ganitong mapang-api na pag-iisip ng Dragon Race. Akala ni Emil, magiging kahiyahiya kung gagamitin niya agad ang buong lakas, kaya hinayaan niyang unang umatake si Earth. Hindi nag-atubili si Earth. Agad niyang hinugot ang kanyang pana at pinaputok ito kay Emil, ngunit tumalbog ang mga palaso sa katawan nito sa sandaling tumama. Agad namang pinatapak ni Emil ang kanyang paa, kaya kinailangan ni Earth na tumalon pataas upang iwasan ito. Ngunit kaagad siyang tinapik at pinunch ni Emil, kaya nahulog siya ng patagilid. Bagaman ginamit ni Earth ang maraming iba't ibang uri ng palaso, wala ni isa ang nakapasok sa kaliskis ng dragon. Kinailangan pa niyang gamitin ang kanyang kalasag upang harangin ang susunod na atake ni Emil, at habang nito'y tinatanggap ang pinsala, nabasag ang kalasag. Bagaman napagtanto ang napakalaking diferensya sa kanilang kakayahan, kailangang manalo ni Earth sa labang ito sa anumang paraan. Gumamit siya ng recovery potion upang ipagpatuloy ang laban. Habang naghahanda si Emil na magbuga ng apoy, mabilis na tumalon si Earth at ipinainom sa kanyang bibig ang lahat ng kanyang explosive potions.
Bagaman tinamaan si Emil, halos mamatay rin si Earth. Biglang naalala niya ang mga kasanayang itinuro sa kanya ng Fairy Queen noon. Gumamit siya ng 7 Lost Stars upang ipaputok ang 7 palaso diretsyo sa katawan ni Emil, kasunod ang 7 planeta na bumagsak mula sa langit, na lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa buong lupa. Ngunit gaano man kawasak ang kasanayang ito, hindi pa rin natalo si Emil. Agad siyang lumipad pataas sa langit at ginamit ang kanyang hininga ng hangin upang paliparin ang buong lupa. Sa kabutihang palad, ginamit ni Earth ang flight at stealth upang iwasan ito. Kung magpapatuloy ito, tiyak na wala na siyang pagkakataong manalo. Kaya't nagpa siya si Earth na gamitin ang sacrifice bow skill upang talunin si Emil. Dahil mawawala ang kanyang pana pagkatapos gamitin, isa lamang ang pagkakataon niya. Dati nang sinabi ng Fairy Queen kay Earth na kukonsumo nito ang lahat ng kanyang vitality. Pati si Emil ay nagbabala na kung gagamitin niya ang kasanayang ito, tiyak na mamamatay siya. Ngunit hindi ito inalintana ni Earth. Ipinagsama ni Earth ang lahat ng kanyang vitality sa pana at pinaputok ang isang desisibong atake. Pinilit ni Emil na magtayo ng wind wall upang harangan ito. Sa pamamagitan ng determinasyon at kalooban ni Earth, matagumpay na tumagos ang palaso sa pader at lumikha ng malaking butas sa katawan ni Emil. Bagaman nagbigay lakas si Emil ng lahat, nakakagulat na nakatayo pa rin siya upang ipagpatuloy ang laban. Kaya't ginamit ni Earth ang kanyang huling paraan, isang suicide bomb attack, upang tapusin ito. Tungkol naman sa game publisher, hindi sila makapaniwala na isang manlalaro lamang ang kayang talunin ang ganoong mataas na antas na dragon. Sa una, inisip nila na ang explosive oil na ginamit ni Earth ay masyadong malakas at pinag-isipan pang bawasan ang kapangyarihan nito. Ngunit nang magmuni-muni, napagtanto nila na ito ay dahil sa kalooban at determinasyon ni Earth. Tinanggap niya ang pagsasakripisyo ng lahat ng kanyang gamit at pati na rin ang kanyang sarili, kaya't ganap na nararapat ang tagumpay na ito. Bagaman nanalo si Earth sa laban na ito, naubos niya ang lahat ng kanyang vitality at bumalik sa anyo ng espiritu. Sa puntong ito, may ilang dragon mula sa Dragon Tribe ang lumitaw. Inakala ni Earth na darating sila upang iligtas si Emil, ngunit sa hindi inaasahan, isang dragon ang lumapit kay Earth at naglagay ng isang bagay sa kanyang katawan. Lumabas na ang taong nais ng mga dragon na buhayin ay si Earth, hindi si Emil. Humingi sila ng paumanhin kay Earth sa abalang dulot ng Blue Dragon na ito. Ayon sa Red Dragon, nagiging sobrang walang galang si Emil kamakailan. Siya ang nagbanta sa Fairy Queen, dahilan kaya naglabas ang reyna ng wanted order laban kay Earth. Ngayon, dumating ang Dragon Tribe upang puksain si Emil, ngunit labis silang nagulat nang dumating sila at nakita na natalo na ni Earth si Emil. Dagdag pa rito, nais ng pinuno ng tribo na gantimpalaan si Earth sa pagkain na inihanda niya para sa maliit na Dragon Lady noon. Ang gantimpala ay isang armor na gawa sa dragon scale, isang bungkos ng ginto, at isang misteryosong bow. Nang isuot ni Earth ang armor, napansin niyang napakagaan nito at napaka-maneuverable. Ang bow ay nag-iisang artifact mula sa Spirit Tribe na hinarap ng pinuno ng tribo noon. Matapos ibigay ang mga regalo kay Earth, bumalik ang mga dragon sa kanilang tahanan. Para kay Earth, matapos ang laban, labis siyang pagod kaya tinawag niya si Pikasha upang ihatid siya pabalik. Habang nakahiga sa likod ni Pikasha, naramdaman ni Earth ang pasasalamat na magamit ito. Pagdating sa bayan, bumili si Earth ng isa pang cloak at pagkatapos ay pumunta sa kastilyo ng Fairy Queen. Sinabi ng kanyang mga tauhan na pagkatapos magalit si Earth, naging napaka-chaotic ng Fairy Queen. Hindi niya inasahan na aabot pa sa ganito ang sitwasyon. Tinawag ni Earth ang pangalan niya at sinabi na narinig niya ang kwento mula sa Red Dragon. Ang ginawa ng Fairy Queen ay hindi mali, tanging galit lang ni Earth ang labis. Ngunit sa totoo lang, hindi niya ito kinamuhian. Habang naroon, gusto ni Earth na iselyo ang kapangyarihan ng ring sa kanyang kamay dahil ayaw niyang makaakit ng atensyon. Nang marinig ito, naunawaan ng Fairy Queen at humingi ng paumanhin kay Earth sa lahat ng abalang na idulot niya. Ngunit hindi siya nagalit, bagkus nagpasalamat sa Fairy Queen sa napakaraming karanasan na naidulot sa kanya mula nang dumating siya rito. Dahil din sa Fairy Queen, nagawa ni Earth na talunin ang Blue Dragon na si Emil. Matapos may selyo ang ring, nagpahayag din si Earth ng pamamaalam sa Spirit Kingdom at nangakong babalik balang araw. Bagamat mahaba ang daraanan, tiyak na i-enjoy ni Earth ang bawat sandali sa kanyang isa pang malayang buhay sa laro.